Si Yoy ay isang lalaking 300 kilo ang timbang at napakadaling apihin. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magkaroon siya ng isang napakalakas na cheat skill na nagpabago sa kanya bilang isang alpha male na nakakasalamuhan ng halimaw sa araw at mga babae sa gabi. Sa kanyang paglaki, si Yoy ay madalas na binubuli ng kanyang mga kaklase at pamilya dahil sa pagiging sobrang bigat ng timbang, at ang tanging taong nagpakita ng kagandahang loob sa kanya ay ang kanyang lolo. Nang siya ay pumanaw, minana ni Yoy ang kanyang bahay at lahat ng kanyang ari-arian. Gayunpaman, sinubukan ng kanyang mga magulang na kunin ang lahat, at nang sila ay nabigo, itinaboy nila siya. Simula noon, nagtrabaho siya ng part-time upang suportahan ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, matapos siyang pahirapan ng ilang mga bully sa paaralan, nahuli siyang dumating sa trabaho at agad na tinanggal sa trabaho. Habang kinakaladkad niya ang kanyang nalulumbay pauwi ng gabing iyon, nakasalubong niya ang isang babae na nagngangalang Kaori na ginugulo ng isang grupo ng mga lalaki na puro lang naman extra. Nang kumprontahin niya sila, literal nilang pinahirapan siya hanggang sa hindi na siya makatayo. Mabuti na lang at napigilan sila ng pagdating ng mga pulis na tapusin siya. Pagkaalis nila, nagmadali si Kaori para tingnan si Yoy, ngunit tiniyak niya rito na maayos lang ito. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palayo na parang isang walang silbing zombie, na naguluhan ang lahat. Pagkauwi niya, pumunta siya sa banyo, at nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, agad siyang napaiyak. Dahil sa kanyang pagkadismaya, sinuntok niya ang salamin, na nagbukas ng isang lihim na pinto sa dingding, na labis niyang ikinagulat. Dahil sa kanyang kuryusidad, pumasok siya sa nakatagong silid at napagtanto na naglalaman ito ng lahat ng mga bagay na natipon ng kanyang lolo noong naglalakbay siya sa buong mundo. Ang silid ay mayroon ding kakaibang pinto na patungo sa isang maliit na kubo. At nang makatawid siya sa pintuan, isang digital screen ang nagpakita sa harap niya. Ipinaalam nito sa kanya na nakakuha siya ng ilang mga kasanayan, isa na rito ang isang appraisal skill, na nakatulong sa kanya na malaman na ang pinto ay patungo sa ibang mundo. Matapos suriin ang kanyang iba pang mga kasanayan, tiningnan ni Yoy ang kanyang mga istatistika at labis na nadismaya sa kung gaano kababa ang mga ito. Gayunpaman, muling nagpakita ang kanyang pag-asa matapos niyang malaman na mayroon siyang walang limitasyong cheat skills at maaaring maging susunod na Sanjiwo. Habang tumitingin pa si Yoy sa paligid, nakakita siya ng ilang armas at nagpas siyang subukan ang kanyang swordsmanship, ngunit natuklasan niyang wala siyang bitaw. Gayunpaman, nakakuha siya ng level 1 swordsmanship skill para sa kanyang pagtatangka. Dahil sa lakas ng loob, sinubukan niyang gamitin ang iba pang mga armas. At matapos makuha ang mga skill para sa bawat isa sa mga ito, automatiko niyang na-unlock ang all martial arts skill. Habang sinisimulan niyang itago ang kanyang mga armas sa kanyang item box, isang malaking orc ang biglang sumubok na atakihin siya, ngunit dahil sa mahiwagang harang na nakapalibot sa ari-arian, hindi ito makapasok. Natakot si Yoya dahil isa itong high-level monster. Gayunpaman, hindi siya tumakbo palayo. Gumawa siya ng attack stance, at kahit nanginginig ang kanyang mga kamay na parang washing machine, inihagis niya ang sibat sa halimaw. Laking gulat niya, malinis itong dumaan at agad na nabura ang halimaw, dahilan para umakyat siya mula level 1 patungong level 100. Nakakuha rin siya ng 10,000 bonus points at ilang drop items, na ang ilan ay na-convert sa cold cash dahil sa kanyang asset conversion skill. Matapos niyang masuri ang lahat, sa wakas ay umuwi na siya kung saan naging malarendan ang kanyang katawan ng gabing iyon. Pagkagising niya kinabukasan, mukhang hinulma siya sa sinaunang grease. Gayunpaman, dahil nabasag ang kanyang salamin, hindi niya nakita kung ano ang hitsura niya at hindi na niya inabala pang tingnan ang kanyang kasuklam-suklam na mukha. Pagkatapos ay nagsuot siya ng mga damit na angkop sa kanya na natagpuan niya sa Isekai Cottage at nag-alaga sa kanyang bagong hardin. Habang ginagawa niya iyon, isang halimaw na slime ang dumating at naghahanap ng gulo, ngunit madali niya itong natalo at nakakuha ng isang bihirang drop item na nagpapataas ng kanyang mga stats at nag-imbak ng sikat ng araw bilang mahiwagang enerhiya. Ang mga natitirang item ay ginawang pera, kaya kinuha niya ang pera at umorder ng sarili niyang bagong uniforme sa paaralan. Pagkatapos nito, ginugol niya ang susunod na araw sa pagbabasa ng mga libro upang matuto ng higit patungkol sa kabilang mundo at pagpaslang sa mga halimaw upang mas tumaas ang antas. Kinabukasan, pumasok si Yoy sa paaralan, inaasahan na aapihin siya ng lahat gaya ng dati.
Gayunpaman, walang nakakilala sa kanya dahil sa kanyang K-pop level na anyo. Nang sabihin niya sa kanila kung sino siya, nagulat silang lahat, na labis niyang ikinalito kaya't nagmadali siyang pumunta sa banyo at hindi makapaniwala sa kung gaano siya kaiba. Kasunod nito, dinala siya sa labas ng kanyang mga mayayabang na kaklase at ng kanyang mga regular na bully at tinanong kung nagpagawa ba siya kay Doc Yapi. Nang hindi maipaliwanag ni Yoya ang nangyari, sinimulan nila siyang insultuhan, ngunit tumigil nang huminto ang isang limo at bumaba si Kaori mula rito. Hindi niya pinansin ang lahat at kinausap si Yoya, ngunit hindi siya nito naalala, kaya ipinaalala niya rito ang kanilang unang pagkikita. Ipinaliwanag din niya na pupunta siya rito para alukan ito ng pwesto sa AC Academy bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya noong araw na iyon. Ang ama ni Kaori ang chairman ng school board, at siya ang nagmungkahi na papasukin si Yoyo matapos marinig ang ginawa ni Yoyo para sa kanyang anak na babae. Nagpasalamat si Yoyo kay Kaori para sa alok ngunit sinabing kulang siya sa mga kwalifikasyon para pumasok sa isang prestihiyosong akademya. Sa sandaling iyon, sumang-ayon ang kanyang mga kaklase at hiniling kay Kaori na payagan silang mag-enroll. Tinanggihan ni Kaori ang kanilang kahilingan, sinabing ayaw niyang makasama sa mga taong mas malala pa sa basura ang Trato sa kanyang tagapagligtas. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa kanila na inimbestigahan niya sila, kaya't lumuhad sila sa hindi makapaniwala. Hindi pinansin ang mga estudyanteng mayayabang, patuloy na kinumbinsi ni Kaori si Yoya na lumipat sa AC Academy, at iminungkahi ng kanyang butler na tingnan muna niya ang paaralan bago tanggihan ang alok. Nangako siyang ipapaalam sa paaralan nito ang tungkol sa kanyang pagliban upang hindi siya mahirapan sa pagliban. At bago pa man siya makatanggi, hinayla na siya ni Kaori papasok sa limo. Maya-maya, nakarating sila sa AC Academy at isinama ni Kaori si Yoya upang makausap ang ama nito, na nagpahayag din ng kanyang pasasalamat kay Yoya. Nang sila ay makapagpahinga, ipinaalam niya kay Yoya na libre ang kanyang pagpapatala sa akademya. Ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Yoya ang alok. Nang banggitin niya na siya ay kasing walang isip ng ibon, binigyan siya ng ama ni Kaori ng isang talumpati kung paano hindi sumuko bago sumubok. Pagkatapos ng kanyang talumpati, iminungkahi niya na guguli ni Yoya ang natitirang araw sa akademya at alamin kung ano ang kalagayan nito. Nang sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng guro na nagngangalang Ray, at sinabi ng ama ni Kaori kay Yoya na ang kanyang mga trial class ay kasama niya. Maya-maya pa, ipinakilala ni Ray si Yoyo sa mga bagong kaklase niya, at lahat sila ay natigilan at natahimik dahil sa nakakagulat niyang mga tingin kaya hindi na sila nakapagsalita. Pumalakpak si Ray para bumalik sa kanilang katinoan at saka inutusan si Yoyo na umupo sa bakanteng upuan sa likuran para makapagsimula na sila sa klase. Noong oras ng tanghalian, sabik na nagtipon ng mga estudyante sa paligid niya, gustong malaman ang higit patungkol sa gwapong lalaki na kakalipat lang sa kanilang klase. Napuno ng kanilang mga tanong si Yoya, kaya isang lalaki na nagngangalang Rio ang pumasok at sinabihan silang bigyan siya ng espasyo. Pagkaalis nila, nagpasalamat si Yoya sa pagsadyop sa kanya, at inanyayahan siya ni Rio na kumain ng tanghalian kasama niya. Sa cafeteria, naupo sila kasama ang isang lalaki na nagngangalang Shinjo. At habang nag-uusap sila, nalaman ni Yoya na si Rio ay isang sports prodigy na gusto ng lahat sa kanilang club, habang si Shinjo ay isang otako na mahilig sa mga laro. Sa pagtatapos ng araw ng pasukan, bumalik si Yoya sa opisina ng ama ni Kaori, at tinanong ng lalaki ang kanyang mga saloobin tungkol sa paaralan. Inamin ni Yoya na mas maganda ito kaysa sa kanyang paaralan at tinanong kung ayos lang ba talaga para sa isang taunang tulad niya na sumali sa akademya. Tiniyak sa kanya ng lalaki na higit pa sa karapat-dapat siyang sumali sa hanay ng mga piling tao sa akademya, kaya tinanggap ni Yoya ang alok, hinihingi ang kanyang patuloy na gabay. Pagkaalis niya sa opisina, nakasalubong niya si Kaori sa pasilyo. Nang sabihin niya sa kanya na mag-e-enroll siya sa paaralan, niyaya siya nitong tumambay kasama niya. Dinala niya ito sa isang kalye na sikat sa mga estudyante. At habang naglalakad sila, tinanong ni Yoyo si Kaori kung palagi ba siyang pumupunta roon kasama ang kanyang mga kaibigan. Inamin ni Kaori na isa rin siyang taunang walang kaibigan tulad niya, dahil iniiwasan siya ng lahat dahil sa posisyon ng kanyang ama. Nang banggitin niya na niyaya niya ito dahil gusto niya ng oras na mapag-isa, natarante si Yoyo at mabilis na itinoon ang kanyang atensyon sa isang tindahan na nagbebenta ng crepes. Habang kinakain nila ang mga ito,
Nagkomento si Kaori kung gaano ito kasarap, at inamin ni Yoya na gusto niyang subukan ang lahat ng nasa menu. Gayunpaman, naisip niya na huwag magpakabusog, dahil ayaw niyang magmukhang jumbo muli. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaori kung paano niya ito nakilala pagkatapos ng kanyang pagbabago, at sinabi niya sa kanya na dahil iyon sa kanyang mga mata. Tila, mayroon siyang mabait na mga mata, na sinabi niya na hindi nagbago kahit na binago ang buong katawan niya. Habang nag-uusap pa sila, hiniling niya rito na huwag siyang tawagin sa apelyido nito. At nang pumayag ito, labis siyang natuwa kaya inalok niya ito ng isang kagat ng crepe nito. Nabigla si Yoy sa alok nito, ngunit medyo nailang itong kumagat. At pagkatapos niyang gawin iyon ay saka lamang napagtanto ni Kaori kung gaano parang magkasintahan ang kanilang kinikilos. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa pag-aalangan sa kanya, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala at inalok siya ng isang kagat ng crepe nito para maging pantay ang kanilang relasyon. Napansin ng mga nakapaligid sa kanila ang kanilang maliit na interaksyon, at tuwang-tuwa ang mga tao sa kung gaano sila ka-cute na magkasama. Pagkalipas ng ilang panahon, pagka-uwi ni Yoyo, pumunta siya sa kabilang mundo para magsanay at nasaksihan ang isang pag-atake ng halimaw. Nakulong ng goblin ang isang babae sa isang puno matapos tapusin ang kanyang mga gwardya. Kaya inatake ito ni Yoyo, at pagkatapos ng isang mapaghamong laban, natalo niya ito. Pagkatapos ay nagmadali siyang tingnan ang babae, ngunit nawalan ito ng malay dahil sa kanyang mga pinsala bago pa man ito makasabi ng ano. Habang sinusubukan ni Yoya na alamin ang gagawin, narinig niya ang mga boses na tumatawag sa kanya. Kaya, itinago niya ang kanyang presensya at lumayo para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, habang nagpaplantsa siya ng damit, ang nasa isip niya ay ang dalaga, dahil hindi niya maiwasang mag-isip kung maayos ba ang kalagayan nito. Kalaunan, naulipat ang kanyang atensyon sa limitado niyang mga damit na mapagpipilian, kaya nagpa siya siyang mamili ng mga bagong damit. Sa mall, tinitigan siya ng lahat na parang siya ang pinakagwapong idol na nakita nila, at nang mapansin niya ang kanilang tingin, kinabahan siya. Samantala, sa ibang bahagi ng mall, isang photographer na nagngangalang Hikaru ang nakikipaglaro sa manager ng isang sikat na lalaking modelo. Dapat ay ilang oras na ang nakalipas nang dumating ang modelo para sa photoshoot, ngunit wala siya. Sumumpa ang kanyang manager na papunta na siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hikaru, at pagkatapos magreklamo, sinabi niyang hahanap siya ng kapalit. Bumalik kay Yoy. Nahihirapan ang binata sa pagpili ng mga damit para sa kanyang sarili dahil wala siyang fashion sa pananamit. Nang malapit na siyang sumuko, nilapitan siya ng dalawang babae at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila. Alam ni Yoy na hindi niya kayang tapatan ang kanilang kakatuwang personalidad, kaya magalang niya silang tinanggihan. Natigilan ang mga babae sa gulat, hindi dahil tinanggihan niya sila, kundi dahil nabighani sila ng boses niya. Nang nasa escalator na siya ay saka lang sila bumalik sa kanilang katinuan at nagsimulang magsaya dahil sa kung paano siya sobrang gwapo. Sa kabilang banda, inaasikaso ni Yoy ang kanyang damit nang makita siya ni Hikaru at nagpas siyang gawin siyang susunod na top model ng Japan. Pumayag si Yoy na pumalit sa huli na modelo dahil hindi niya kailanman matatanggihan ang mga nangangailangan. Habang isinasagawa ang shoot, sinikap niyang huwag mabalisa sa babaeng modelo. Ang pangalan nito ay Miyo, at taos-puso siyang nagpasalamat sa pagliligtas sa araw na iyon. Habang tumatagal ang shoot, lalong kinabahan si Yoy dahil ito ang unang pagkakataon na naging malapit siya sa isang babae. Samantala, sa kabilang mundo, sinabi ni Lexia, ang babaeng iniligtas niya sa kagubatan, sa kanyang mga gwardya na gusto niyang bumalik sa kagubatan at hanapin si Yoy. Sinubukan siyang pigilan ni Uwen, ang kanyang headguard, sa pamamagitan ng pagpapaalala na bilang prinsesa, wala siyang karapatang maglakad-lakad sa kagubatan, ngunit tumanggi si Lexia na makinig. Iginiit niyang hanapin si Yoyo upang magpasalamat dito at inutusan si Uwen na pakilyusan ang kanyang mga gwardya. Pagbalik sa daigdig, natapos ni Yoyo at Miyo ang shoot, at habang nakaupo sila upang magpahinga ng kaunti, dinalhan sila ng manager ni Miyo ng inumin. Habang humihigop sa kanyang tasa, halos mabulunan si Yoy at aksidenteng natapon ng ilan sa kanyang inumin sa kanyang sarili. Magiliw na inalok ni Miyo sa kanya ang kanyang panyo upang panasan ang kanyang sarili, ngunit tumanggi siyang kunin ito dahil sa takot na damaykit dito ang kanyang amoy ng pagiging talunan.
Habang nagsisimula silang mag-usap, inamin ni Yoya na ang pagiging isang modelo ay hindi isang madaling trabaho at tinanong si Miyo kung bakit niya pinili ang landas ng karerang iyon. Ipinaliwanag ni Miyo na naging modelo siya upang makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang, dahil madalas silang masyadong abala para gumugol ng oras kasama siya habang lumalaki siya. Gayunpaman, hindi siya gaanong magaling at nanatili lamang ito dahil sa mga tagahanga na lumaki ang paghanga sa kanya at sumusuporta sa kanya. Sinabi rin niya na gusto niyang maging pampalakas ng loob ng mga tagahangang iyon kung sakaling may sino man sa kanila ang magdesisyong tahakin ang landas na tinahak niya. Nakinig ng mabuti si Yoy habang nagsasalita siya, at pinayuhan niya itong maglaan ng oras upang tamasahin ang bawat sandali na nararanasan niya, gaano man sila kaliit. Hindi nagtagal ay nagtawanan ang dalawa sa sinabi niya, at sinamantala ni Hikaru ang pagkakataong kumuha ng ilang litrato pa nila na magkasama. Saktong dumating ang late na modelo, at nang makita siya ng mga nanood ng shoot sa mall, naghiyawan sila ng malakas. Hindi masyadong natuwa si Miyo na makita siya, ngunit tila walang pakialam ang lalaking mayabang. Nang subukan niyang lumayo, kinorner siya nito sa pader at sinubukang ligawan siya. Nang makita kung gaano ka hindi komportable si Miyo, ginambala ni Yoya ang lalaki at sinabihan itong umalis. Sinubukan naman ng lalaki na suntukin si Yoya, ngunit nadulas siya sa panyo ni Miyo, kaya pinatumba siya ni Yoya na parang basahan. Agad na nag-alala si Yoya na baka baligtarin siya ng mga tao dahil sa pananakit sa kanilang paboritong modelo, ngunit nagulat siya nang magsimula silang mag-cheer para sa kanya. Hindi makapaniwala ang modelo sa nangyari at nagsimulang magreklamo, ngunit sinabihan siya ni Hikaru na umalis kung ayaw niyang i-post nila ang video ng kanyang hindi naaangkop na pag-uugali. Agad na tumakbo ang lalaki kasama ang kanyang manager, at nagpasalamat si Miyo sa pagiging knight in shining armor niya. Nang aminin niya na matagal na siyang pinagtritripan ng lalaki, humingi ng tawad si Hikaru dahil hindi niya ito napansin sa oras at nangakong ire-report ang lalaki sa direktor para opisyal na itong maasikaso. Pagkatapos ay tinanong niya si Yoyo kung gusto nitong pumirma ng kontrata para maging eksklusibo nilang modelo. Nagpasalamat si Yoyo sa pag-iisip sa kanya ngunit sinabing hindi niya maaaring tanggapin ang alok dahil hindi siya ginawa para sa runway modeling. Hindi siya sinubukang kumbensihin ni Hikaru na baguhin ang kanyang isip, ngunit iginiit niya na kumuha si Yoya ng ilang damit bilang kabayaran sa pagtulong sa kanila sa shoot. Noong una, ayaw tanggapin ni Yoya ang mga damit, ngunit nahikayat siya ni Hikaru na baguhin ang kanyang isip. Pagkatapos ay nagkamayan sila, at sinabi ni Miyo kay Yoya na umaasa siyang magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Mamaya ng gabing iyon, pumunta si Yoya sa kabilang mundo para magsanay at nauwi sa pagliligtas kay Lexia at sa kanyang mga tauhan mula sa isa pang grupo ng mga goblin. Tuwang-tuwa si Lexia na makita siya kaya't sumugod siya rito at niyaya itong pakasalan, na ikinagulat ng lahat. Agad na tinanong ni Uwen kung nababaliw na ba siya at ipinaalala sa kanya na wala silang alam tungkol kay Yoya, ngunit ikinatuwiran ng prinsesa na pag-ibig sa unang pagkikita lang ang dahilan. Nagalit din siya kay Uwen dahil sa pagsaway sa kanya, at nang simulan niya itong ilagay sa lugar nito, iminungkahi ni Yoya na pumunta sila sa bahay nito para mag-usap. Pagdating doon, nagsimula silang mag-usap, at nalaman ni Yoya na si Lexia ang unang prinsesa ng kaharian ng Arsila. Tiniyak sa kanya ni Uwen na hindi niya kailangang makipag-usap ng formal sa kanya dahil hindi opisyal ang pagbisita. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ni Yoya, at pagkatapos sabihin sa kanila ni Yoya, na hinuha ni Uwen na hindi siya taga roon. Naisip ni Lexia kung maharlika rin ba si Yoya at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanilang kwento ng pag-ibig, ngunit naghihinala si Uwen dahil hindi niya alam kung si Yoya ay isang especially iya. Gayunpaman, isinantabi niya ang kanyang mga alalahanin at ipinaliwanag na bumalik sila sa kagubatan para hanapin si Yoyo upang mapasalamatan nila ito sa pagliligtas kay Lexia. Bago pa siya makapagsalita pa, sumiksik si Lexia at sinimulang sabihin kay Yoyo na hindi siya tumigil sa pag-iisip sa kanya simula nang una niya itong makita. Habang tumatagal ang pagkukwento niya tungkol sa kanyang nararamdaman, lalo siyang nagiging desperado, at tinapos niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng muling pag-propose kay Yoya. Marahan siyang tinanggihan ng ating bida, ngunit determinado si Lexia, at sinabi niya rito na ayos lang sa kanya na maging kaibigan na lang muna ito.
Ang mga salita nito ay sandaling nagpaalala kay Yoy sa kanyang miserableng buhay noon, at sinabi niya rito na isang karangalan para sa kanya na maging kaibigan niya ito hanggat hindi nito inaalintana ang kanyang pagiging talunan. Pagkatapos ay tinatakan nila ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng pakikipagkamay, ngunit pinutol sila ni Uwen upang sabihin kay Yoy ang pangalawang dahilan kung bakit nila siya hinahanap. Tila, gusto ng hari na makipagkita kay Yoy upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, at sinabi ni Uwen sa kanya na handa silang umayon sa kanyang schedule. Nangako si Yoy na bibisitahin ang palasyo ng hari sa lalong madaling panahon, at habang papalayo ang karwahe sa kanyang bahay, nangako si Lexia kay Yoy na sa susunod nilang pagkikita, tiyak na aagawin nito ang puso niya. Samantala, sa isang bahay sa isang lugar sa kabisera ng Arishilya, isang lalaking nakamaskara ang ipinaalam na nabigo ang tangkang pagpaslang kay Lexia. Lumabas na sadyang inakit siya sa kagubatan para tapusin, ngunit pinaslang ng goblin ang mga lalaki bago pa nila siya masaktan. Ang hindi alam ng impormante ay iniligtas ni Yoy si Lexia mula sa mga goblin, at nagalit ang kanyang amo tungkol doon. Pinaalis niya ang lalaki, ngunit binalaan niya ito na kung mabibigo siyang muli, ipapadala niya ito sa mga perlas na pintuan. Matapos tumakas ang impormante na parang daga, inalis ng lalaki ang kanyang maskara at sumumpa na magbabayad si Lexia sa ginawa nito sa kanya. Kinabukasan, minarkahan ni Yoy ang araw na makikipagkita siya sa hari sa kanyang kalendaryo at pagkatapos ay umalis para sa kanyang unang araw sa AC Academy. Una niyang nakatagpo ang ama ni Kaori, na sumalubong sa kanya at binati siya ng isang magandang taon sa pag-aaral, pagkatapos nito ay pumunta siya sa kanyang klase at muling ipinakilala sa klase ni Ray. Nang araw na iyon, habang nasa klase ng physical education, pinanood ni Yoy mula sa gilid habang itinutulak ni Rio ang kanyang panloob na Ronaldo sa soccer field. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ng isang babae na nagpakilala bilang Kaide. At habang sila ay nag-uusap, sinipa ng nagpapakilalang Prince Charming ng klase ang bola patungo kay Kaide. Agad na inihanda ni Kaide ang sarili para sa pagtama, ngunit nailigtas siya ni Yoy sa pamamagitan ng isang bicycle kick, na direktang nagpasabog ng bola sa net. Masyadong natigilan ang lahat para makapagsalita matapos maranasan ang himalang ito ng soccer, ngunit hindi napansin ni Yoy dahil abala ito sa pagtatanong kay Kaide kung ayos lang ba siya. Bago pa siya makasagot, lumapit si Akira ng may bilis at nagmakaawa kay Kaide na patawarin siya sa pagtatangkang sirain ang kanyang mukha. Dumating din sina Rio at Shinjo, at sinabi ni Rio kay Yoy na sana ay maging kaibigan niya si Akira kahit medyo pabago-bago ang ugali ng lalaki. Nang mapagtanto niyang pinag-uusapan siya, tinawagan ni Akira si Yoy at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang sariling pagkakamali. Nagsimula rin siyang magsaya, ngunit pinagtawanan lang siya ni Yoy at ng iba pa. Maya-maya, habang nasa field ang klase ni Kaori, ilang miyembro ng mababang budget na gang ang biglang pumasok sa gate ng paaralan. Nagpakita sila ng isang masalimuot na pagpapakita ng kapangyarihan para takutin ang mga estudyante, hindi pinansin ang mga gurong nagsasabi sa kanila na umalis. Mula sa bintana ng silid-aralan, kinumpirma ni Rio na ang mga lalaki ay bahagi ng gang ng Red Ogre, na nagpaalam kay Yoy na sinundan siya ng kanyang mga bully sa kanyang bagong paaralan. Pagbalik sa labas, pinaalis ni Kaori ang mga hindi gustong bisita, ngunit sinabi nila sa kanya na pumunta sila para sa kanya. Tila, gusto niyang gumanti sa pagtanggi sa kanya noong isang araw, ngunit hindi natakot si Kaori at ipinaalam sa kanila na paparating na ang mga pulis. Tiniyak ng kapatid ni Yoy na may sapat pa silang oras at inutusan ni Araki ang kanyang mga tauhan na hulihin si Kaori. Agad na sinubukan ni Yoy na tumulong sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang takot ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, napagtanto na isa pa rin siyang mahina kahit na puno ng kalamnan ang kanyang katawan, ngunit ang mga boses ng kanyang mga kaklase na tumatawag sa kanyang pangalan ang nagpalaya sa kanya. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa bintana at tumalon palabas, na ikinagulat ng lahat dahil nasa ikaapat na palapag sila. Pagkatapos niyang maglanding, mabilis siyang lumapit sa field at hinarap si Araki, na nag-utos sa kanyang mga tauhan na atakihin si Yoy. Madaling naiwasan ni Yoy ang kanilang mga atake dahil si Kaori ang kanyang prioridad. At nang harangan ng personal na sumo wrestler ng gang ang kanyang daan, ipinakita niya sa kanya na hindi mahalaga ang laki. Nang makita kung gaano niya kadaling saktan ang lalaki, labis na natakot ang iba kaya hinayaan nila siyang dumaan ng hindi inaatake.
Sa kabilang banda, sinubukan ng kanilang pinuno na ibagsak si Yoye gamit ang kanyang motorsiklo, ngunit naiwasan ito ni Yoye na parang isang bihasang asasin, dahilan para mawalan ng kontrol ang lalaki at mabangga ang kanyang motorsiklo. Kalaunan, dumating ang mga pulis, at matapos nilang mahuli ang mga trespasser, pinasalamatan ni Kaori si Yoye sa pagsadyap sa kanya. Nagreklamo ang kapatid ni Yoyo tungkol sa kung paanong ang mga Red Ogre ay isang walang silbing grupo ng mga talunan. Kaya, itinaas siya ng pinuno sa kanyang lalamunan. Sinabi niya sa lalaki na tatapusin niya ito dahil sila ng kanyang kapatid na babae ang mga utak sa likod ng nabigong operasyon. Habang nagsisimula siyang pumiga ng mas malakas, namagitan si Yoye, na pinilit siyang bitawan ang kanyang kapatid. At nang subukang gumanti siya, pinatumba siya ni Yoye gamit ang kanyang Conqueror's Hockey. Pagkatapos niyang matamba, humarap si Yoye sa kanyang kapatid at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit sumagot ang lalaki sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit niya siya iniligtas. Sinabi sa kanya ni Yoye na ito ay dahil minsang sinabi ni Dominic Toretto, hindi mo tatalikuran ang iyong pamilya, kahit na ginagawa nila ito. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak ang kanyang mga kapatid at humingi ng tawad sa lahat ng kanilang ginawa sa kanya. Kinabukasan, nang mangaso si Yoye, nakasalubong niya ang isang King Orc na pinapahirapan ang isang itim na tuta na Fenrir. Ang Haring Orc ay may kapangyarihang umatake na 20,000, na higit pa sa kapangyarihang umatake ni Yoye sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, hindi niya magawang iwanan ang walang magawang tuta. Inihagis niya ang kanyang sibat sa orc upang makuha ang atensyon nito at pagkatapos ay sinugod ito, ngunit huminto lamang nang makita niyang nagawa na ng kanyang sibat ang lahat ng trabaho. Hindi siya makapaniwala na natalo niya ito ng ganoon kadali. Ngunit nang magsimula siyang gumalaw, naalala niya ang tuta. Nag-ingat ang tuta sa kanya, kaya nagsimula itong umungal sa kanya at nahimatay dahil sa mga sugat nito. Mabilis na ibinuhos ni Yoye ang kanyang all-curing potion sa lalamunan nito, at nang magising ito, sinimulan siyang dilaan bilang pasasalamat. Nang mapagtanto na nag-iisa ang tuta, inalok ito ni Yoye na iuwi. At nang masayang tumahol ang tuta, nagpakita ang digital screen, na nagpapakita kay Yoye na matagumpay niya itong napaamo. Ipinakita rin ito kay Yoye ang mga istatistika ng tuta, na ikinagulat niya ay mataas kung isasaalang-alang na bata pa ito. Pagkatapos ay nagpa siya si Yoye na pangalanan itong Knight dahil sa kulay nito, at tinalon siya ng tuta bilang pagsang-ayon. Kinabukasan sa paaralan, tinanong niya ang kanyang mga kaklase ng direksyon patungo sa pinakamalapit na pet shop dahil gusto niyang kumuha ng mga gamit para kay Knight. Agad na hiniling ni Kaide na makita ang mga larawan ng hayop, ngunit sinabi sa kanya ni Yoye na wala siyang dala dahil wala siyang sariling cellphone. Nagulat ang grupo sa balitang ito, at tinanong ni Shinjo kung hindi ba nakakaabala para sa kanya na walang cellphone. Inamin ni Yoye na hindi niya nakita ang pangangailangang magkaroon nito noon, ngunit sinabi niyang isasaalang-alang niya ang pagbili nito sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Rey na ang pinakamalapit na pet shop ay nasa mall, at inalok siya ni Kaide na samahan siya roon pagkatapos ng eskwela. Kalaunan ng araw na iyon, pag-uwi niya, ikinwento niya kay Knight kung paano siya pumunta sa mall kasama ang kanyang kaibigan para bumili ng ilang gamit. Ang unang bahagi ng mga gamit na iyon ay isang kwelyo at tali, at sinabi niya kay Knight na isusuot lang niya ang kwelyo kapag lalabas sila. Pagkatapos niyang isuot ito sa tuta, tila masaya si Knight sa kanyang bagong aksesorya, kaya nagpa siya si Yoye na isama siya sa paglalakad. Sa parke, lahat ay nakatitig sa kanila at nagbulungan kung paano si Yoye ay isa sa mga paborito ng Diyos ng kwento dahil sa kanyang hitsura. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, nakasalubong nila si Kaori, at ipinakilala siya ni Yoye sa kanyang bagong alaga. Masayang hinaplos ni Kaori ang tuta. At habang nakikipag-usap siya kay Yoye, biglang tinawag siya ni Miyo. Sabi niya, malapit lang daw ang tirahan niya at lagi siyang namamasyal sa parke tuwing gabi, kaya nagulat siya nang makita si Yoye roon. Sasagot na sana si Yoye nang tanungin ni Kaori kung si Miyo ba ang modelong nakatrabaho niya noong isang araw, at kinumpirma niya na siya nga. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang mga babae sa isa't isa at ipinakilala rin si Knight kay Miyo. Habang nag-uusap ang grupo, patuloy na nakakakuha ng atensyon ang kanilang mga face card. Kaya, nagdahilan si Miyo matapos sabihin kay Yoye na umaasa siyang magkikita sila sa ibang araw.
Nang wala na siya sa lugar, kinakabahang tinanong ni Kaori si Yoyo kung nakikipag-date ba ito kay Miyo. Mabilis na nilinaw ni Yoyo na si Miyo ay isang taong kilala niya lamang. At nang banggitin niya na hindi siya karapat-dapat makasama nito, nagalit si Kaori. Gayunpaman, tumanggi siyang sabihin sa kanya kung bakit. Pagkatapos lang, narinig nila ang isang matandang babae na sumisigaw ng tulong habang inaagaw ang kanyang pitaka. Agad na inutusan ni Yoyo si Knight na habulin ang magnanakaw at pagkatapos ay hinayla si Kaori kasama niya habang sumusugod ito sa tabi ng babae. Tiniyak ng babae na maayos ang kanyang kalagayan, at nang banggitin niya ang kanyang pitaka, sinabihan siya ni Yoyo na huwag mag-alala. Sa sandaling iyon, bumalik si Knight, dala ang magnanakaw. Kaya, sinabihan ni Yoyo si Kaori na tumawag ng mga pulis. Nang marinig ito, tumalon ang magnanakaw at sinubukang atakihin siya gamit ang kutsilyo, ngunit nahuli at na-disarm siya ni Yoyo sa loob ng wala pang 2 segundo. Kalaunan, dumating ang mga pulis, at matapos harapin ang sitwasyon, umuwi si Yoyo at agad na nangaso kasama si Knight. Habang naglalakad sila papasok sa kagubatan, nakakita sila ng isang kristal na USA. Itinago ni Yoyo ang kanyang presensya upang maiwasang makita nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakikita pa rin ng USA ang kanyang mga pantakip na jutsu. Dahil wala siyang pagpipilian, ipinakita niya ang kanyang sarili at nakipaglaban sa USA sa tulong ni Knight, ngunit naitulak sila nito pabalik. Dahil gumagamit ito ng 2 uri ng mahika, nagpalit si Yoyo ng estratehiya, hiniling kay Knight na lumikha ng pagkakataon para mapaslang niya ito. Ginampanan ni Knight ang kanyang papel sa pamamagitan ng pananakit sa USA, na nagbigay daan kay Yoyo na tapusin ito gamit ang kanyang sibat. Yumuko siya para tingnan ang mga nahulog na gamit at nagulat nang makita ang isang portable open bath set. Matapos subukan kung gumagana ito, nagpasya siyang tumigil na at umuwi kasama si Knight para magbabad sa banyo. Kinabukasan, muli silang nangaso. At matapos nilang talunin ang isang binagong porcupino, nakita ni Yoyo na tumaas ang kanyang mga istatistika at magkakaroon siya ng mas maraming kasanayan. Tumaas din ang mga istatistika ni Knight, at napaisip siya kung dahil ba ito sa kanilang pagtutulungan. Nang paalis na sila, ang pader na bato kung saan nila tinalo ang halimaw ay nabasag at nagpakita ng isang kuweba. Dahil para na silang sina Dora at Boots, pumasok sina Yoyo at Knight sa kuweba at nagulat nang may mga sulong ng apoy na nagliwanag sa kanilang daan patungo sa isang silid kung saan nakahiga ang isang kalansay. Sa tabi nito ay isang libro, at habang binabasa ito ni Yoyo, napagtanto niya na ang kalansay ay mga labi ng dating may-ari ng kanyang kubo. Ang lalaki ay kilala bilang Pantas, at dahil sa kanyang kapangyarihan, inanyayahan siya ng mga Diyos na sumali sa kanilang hanay, ngunit tinanggihan niya sila. Hindi nakakagulat na ayaw ng mga tao na makialam sa kanya dahil natatakot sila sa kanyang kapangyarihan. Kaya, namuhay siyang mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isinulat niya sa kanyang libro na ayaw niyang may ibang dumaan sa kanyang pinagdaanan, at hindi maiwasan ni Yoyo na maawa sa lalaki. Gayunpaman, alam niya na kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, maaari rin siyang maging katulad ng Pantas, kaya't napaisip siya ng malakas kung paano niya maiiwasan iyon. Nakakagulat, isang boses ang sumagot, na nagsasabing ang tanging pagpipilian niya ay ang bumuo ng mapagkakatiwalaang relasyon sa mga tao. Inakala ni Yoyo na niloloko siya ng kanyang isipan. Ngunit nang patuloy na magsalita ang boses sa kanya, napagtanto niya na kahit papaano ay nakikipag-usap sa kanya ang Pantas. Sa isa sa mga pahina ng libro, isinulat ng Pantas na isusulat niya ang anumang nais malaman ni Yoyo sa libro para sa kanya. At sinabi ni Yoyo na gusto niyang malaman ang tungkol sa mahika. Agad na nagliwanag ang libro, at sinabi sa kanya ng Pantas na pinupuno niya ito ng bawat teorya ng mahika na alam niya. Gayunpaman, hindi magagamit ni Yoyo ang mahika dahil isa siyang otherworlder at wala siyang taglay na mahiwagang landas na mayroon ang mga mula sa mundong iyon. Upang malutas ang isyong iyon, inalok ng Pantas na ibigay ang kanyang mga mahiwagang landas kay Yoyo dahil naniniwala siyang karapat-dapat siya sa mga ito. Sinubukan itong tanggihan ni Yoyo, ngunit hindi siya binigyan ng lalaki ng pagkakataon at nagpatuloy at inilipat ang mga landas sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yoyo ang isang masayang buhay. At bilang kapalit, pinasalamatan siya ni Yoyo para sa kanyang mga regalo at hinanggad ang kapayapaan sa kabilang buhay.
Pagka-uwi niya, sinimulan niyang basahin ang libro at natutunan na kailangan muna niyang malaman kung paano makaramdam ng mahika bago niya ito magamit, kahit na mayroon siyang landas. Dahil mahilig mag-eksperimento, sinubukan ito ni Yoya, at sa loob ng ilang segundo, nagtagumpay siya at na-access ang kanyang mahiwagang landas. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng kanyang kasanayan sa pagmamanipula ng enerhiya ng mahika. Susunod, lumabas siya at sinubukang gamitin ang mahika sa pamamagitan ng pag-visualize kung ano ang gusto niya at pagbibigay dito ng pangalan. Ang pamamaraang ito ay nakabuo ng isang bola ng tubig. At nang tumingin siya kay Knight, nakita niya na ginawa rin ito ng tuta dahil konektado na sila ngayon. Sabik na napagpasyahan niyang ishot ang bola ng tubig sa isang kalapit na puno at nagulat siya nang sabay-sabay nitong sinira ang maraming puno. Kinabukasan sa paaralan, ipinaalala ni Ray sa klase ang tungkol sa kanilang study camp sa labas ng campus, isang 2 araw, isang gabing aktibidad sa camping upang mapabuti ang pokus ng mga estudyante sa pamamagitan ng paghahati sa kanila sa 4 na pangkat. Pagkatapos ng mga anunsyo, tinawag niya ang bawat pangkat, at nalaman ni Yoya na siya ay nasa pangkat 5 kasama sina Kaide, Aker, at isang babae na nagngangalang Rin. Habang nag-uusap sila, inamin ni Yoya na wala siyang mga gamit dahil hindi pa siya nakakapaglakbay noon. Kaya iminungkahi ni Kaide na mamili sila pagkatapos ng klase. Pagkalipas ng ilang oras, sinalubong ni Yoya, Ryu, Shinjo, Kaide, at Yoya si Kaori sa labas ng mall dahil inimbitahan siya ni Yoya. Nang magsimulang magsaya si Ryo sa pakikipag-usap sa mga maharlika ng paaralan, hiniling ni Kaori na tretuhin siya na parang isang regular na kaklase. Pagkatapos ay pumasok sila sa mall at, matapos mahanap ang perpektong gamit para kay Yoya, ay nagpatuloy sila sa pagsakop sa arcade. Gusto ni Shinjo ng isang partikular na premyo mula sa isang claw machine, ngunit mahina siya sa mga laro ng claw, kaya inalok ni Yoya na manalo ito para sa kanya. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagtukoy ng kahinaan, tinukoy niya ang pinakamagandang lugar para buhatin ang bagay at ginulat ang lahat ng manalo ito sa isang pagsubok. Agad na hinayla ni Kaide si Yoyo sa isa pang claw machine at pinanalo ito ng isang plushie para sa kanya. Nanalo rin siya ng mga regalo para kina Ryo, Rin, at Kaide, at lahat sila ay masayang nagpasalamat sa kanya. Pagkaalis sa arcade, iminungkahi ni Ryo na bumisita sila sa isang cafe. Pero nagpumilit ang mga babae na umakyat sa ika-13 palapag para mamili, kaya pumayag silang magkita mamaya at naghiwalay na ng landas. Ilang minuto ang lumipas, habang nagsasaya sina Yoya at ang mga lalaki sa cafe, tumunog ang mga fire alarm at nalaman nilang may sunog na nagsimula sa arcade. Agad nilang sinubukang lumikas kasama ang iba pang mga bisita, pero tinawagan ni Kaide si Ryo at sinabing na stuck siya at ang iba pa sa ika-13 palapag. Nang marinig ito, mabilis na tumakbo si Yoya sa hagdan at nagmadaling umakyat sa ika-13 palapag. Dahil nagsimula ang sunog sa ika-10 palapag, mabilis itong kumalat sa mga itaas na palapag, at ang apoy ay nasa lahat ng dako. Gumamit si Yoya ng mahika para palibutan ang sarili ng tubig para hindi siya masunog. At nang matagpuan niya ang mga babae, nakahinga siya ng maluwag. Matapos magsagawa ng mabilis na pag-scan at makumpirma na walang ibang nakulong doon, mabilis niya silang binuhat at binalutan din ng mahika. Gayunpaman, nabara ang daan palabas at nagsimulang gumuho ang kisame. Kaya, si Yoya ay parang nag-Super Saiyan at nagbutas sa sahig hanggang sa ligtas silang makarating sa unang palapag. Nagulat ang lahat nang mangyari ito. At nang makita ng kanyang mga kaibigan si Yoya, sinimulan nila siyang pag-alitan dahil sa pagiging pabaya. Kalaunan, inalis sila sa pinangyarihan. At habang sinusuri ang mga babae, si Yoya ay pinagalitan ng mga bumbero. Nang dumating ang ama ni Kaori, nagpasalamat siya kay Yoya sa pagliligtas sa kanyang anak na babae at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Samantala, sa kabilang mundo, isang misteryosong babae na may pilak na buhok ang sumalakay sa isang nagsasalitang puting kuneho sa kagubatan. Nang tanungin ng kuneho kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na gusto niyang bumuo sila ng alyansa at sirain ang mundo. Pagkatapos sabihin ito, naglaho siya na parang hibla ng buhok, na nag-iwan ng pangako na magkikita silang muli. Lalong nag-alala ang puting kuneho dahil naramdaman niya kanina na ang babae ay nagtataglay ng kapangyarihan ng banal na archer.
Sinabi niya sa sarili na kailangan niya itong pigilan kahit ano paman at ipasa ang kanyang mga pamamaraan bilang Diyos ng mga sipa. Kinabukasan, natuto si Yoya na gumamit ng mahika ng teleportasyon at, pagkatapos tapusin ang ilang mga goblin sa kuweba, sinabihan si Knight na oras na para umuwi. Gayunpaman, biglang tumakbo palayo si Knight. Hinabol siya ni Yoya, at nang sa wakas ay naabutan niya ito, sinenyasan siya ni Knight na itago ang kanyang presensya. Kaya, ginawa niya iyon. Nang magpatuloy sila, nagulat si Yoya nang makita ang isang sugatang babae na nagngangalang Lona na napapaligiran ng ilang mga goblin. Nang sinubukan niyang gumanap bilang bayani, pinigilan siya ni Knight, at habang pinapanood nila, binaligtad ni Lona ang sitwasyon sa kanyang mga umaatake. Kinontrol niya ang mga tali na parang puppeteer at ginamit ang mga ito para hiwain ang mga goblin, ngunit naitutulak pa rin siya pabalik dahil sa kanyang mga pinsala. Nang gumalaw muli ang mga goblin para atakihin siya, sumugod sina Yoya at Knight at pinabagsak sila. Gayunpaman, napagtanto niya na mas maraming goblin ang nagtatago sa kagubatan at kinailangan niyang magpalit ng taktika. Bumunot siya ng isang mahiwagang latigo, na nagpatubo ng mga karagdagang buntot at nahuli ang kanyang mga kalaban habang inihahampas niya ito. Nang nasawi na silang lahat, binuhat niya ang walang malay na babae at nagsimulang maglakad pa uwi. Ngunit ayaw ni Knight na gawin niya iyon. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit tutol ang tuta sa ideya, nagising si Lona at nagsimulang magpumiglas laban sa kanya. Dahil dito, natambush siya, at tumama ang ulo nito sa isang puno. Kaya, inalok niya sa kanya ang kanyang all-curing potion. Ayaw niya itong inumin noong una dahil hindi siya sigurado kung gusto niya itong bigyan ng gamot. Ngunit nakumbinsi siya ni Yoya na ito ay isang healing potion. Pagkatapos niyang inumin ito, ipinakilala ni Yoya ang kanyang sarili at si Knight sa kanya, ngunit patuloy na umuungal ang tuta sa kanya. Hindi siya pinapansin, tinanong ni Yoya si Lona kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan, at sinabi niya sa kanya na pumunta siya roon para magsanay. Gayunpaman, inambush siya ng grupo ng mga goblin at masasawi sana siya kung hindi siya dumating. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tanong kay Yoya, at sinabi nito sa kanya na nagsasanay din siya, na ikinagulat niya sa hindi malamang dahilan. Habang nag-uusap pa sila, binanggit ni Lona na gusto niyang maghanap ng ilog at maglinis. Kaya, inalok ni Yoya sa kanya ang kanyang portable bath. Naglagay pa siya ng mahiwagang kurtina para protektahan ang kanyang privacy. At habang ginagamit niya ito, tinanong niya kung saan niya nakuha ang ganoong kaginhawang bagay. Sinabi sa kanya ni Yoya na isa itong drop item mula sa Crystal Deer na natalo niya, na ikinagulat niya dahil hindi madaling talunin ang mga Crystal Deer. Matapos siyang hikayatin ng ilang sandali, tinanong niya kung gusto niyang ipagpatuloy ang training art niya kasama siya. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang manatili sa pinakamadilim na rehiyon ng ilang sandali, at ang pagkakaroon ng makakasama sa pagsasanay ay magpapalakas ng kanyang moral. Maingat na pinag-isipan ni Yoya ang kanyang alok, at nang pumayag siyang magsanay kasama niya, sinabi niya sa kanya na hindi siya laging makakasama. Tuwang-tuwa si Lona sa sagot niya kaya hindi na siya nagdalawang isip nang buksan niya ang kurtina para magpasalamat sa kanya. Mabuti na lang at natakpan ang kanyang mga asset, ngunit hindi nito napigilan si Yoya na muntik ng atakehin sa puso dahil sa kanyang malaking anyo. Sa buong linggo, nagtulungan sina Yoya at Lona para labanan ang mga halimaw at mag-level up. Itinuro ni Lona sa kanya ang alam niya, at ganoon din ang ginawa niya para sa kanya. Gayunpaman, noong araw bago siya umalis papuntang kampo, sinabi niya sa kanya na hindi siya makakasama ng ilang sandali. Agad na nalungkot si Lona, ngunit alam niya na hindi magtatagal ang kanilang pagsasama, kaya nagpasalamat siya sa lahat ng tulong nito. Kalaunan, habang naliligo si Yoy, sumama si Lona sa kanya, kaya sinubukan ng ating bida na magpakaginoo at umalis, ngunit bigla niya itong niyakap. Agad na natigilan si Yoy, at ginamit ni Lona ang pagkakataong ito upang pasalamatan siyang muli at sabihin ang lahat ng mga bagay na gusto niyang sabihin sa kanya noon. Nangako siya na pahahalagahan niya magpakailanman ang mga sandaling magkasama sila, ngunit naramdaman ni Yoy na may hindi siya sinasabi sa kanya. Nang sinubukan niyang alamin, iniba niya ang usapan at inalok na hugasan ang kanyang likod. Tumalikod si Yoya upang tanggihan ang kanyang alok, ngunit nagulat siya nang makitang natanggal ang kanyang tuwalya. Nang mapagtanto ito ni Lona, labis siyang nahiya at nagmakaawa kay Lona na umiwas ng tingin.
Kinabukasan, umalis si Yoy at ang iba pa niyang mga kaklase papunta sa study camp sa labas ng campus, at nang makarating sila sa lokasyon, tinipon sila ni Ray sa isang bulwagan upang magbigay ng impormasyon sa kanila. Sa panahon ng briefing, ibinalita niya na kailangan nilang maghanap ng mga nakakaing halaman at isda sa ilog para sa kanilang pagkain. Gayunpaman, hindi sila pinapayagang lutuin ang mga ito hanggat hindi kinukumpirma ng kanilang mga guro na ligtas na itong kainin. Kung sakaling may makain ng lason, ang doktor na ang bahala sa kanila. Sinabi rin niya na bibigyan sila ng marka batay sa kanilang performance sa kampo, at hinimok silang magpursige dahil ang kanilang performance ay makakaapekto sa mga bonus ng kanilang mga homeroom teacher. Sa madaling salita, ang mga ito ang kanyang mga tiket para kumita sa semestreng iyon. Matapos marinig ito, binanggit ni Rin na handa na siyang matulog, ngunit ginulat sila ni Ray nang sabihin niyang matutulog silang lahat sa kagubatan, hindi sa pasilidad. Kalaunan, habang inihahanda ng team ni Yoy ang kanilang kampo, iminungkahi ni Rin na maghiwa-hiwalay sila at maghanap ng pagkain. Dahil si Akira ay halos isang blonde na Sakura at hindi mapagkakatiwala ang gumawa ng kahit ano ng mag-isa, inalok ni Lona na isama siya upang manguha ng mga halamang gamot habang sina Yoy at Kaide ay nangingisda. Nang dumating sina Kaide at Yoy sa ilog, lahat ng magagandang lugar ay nasakop na ng kanilang mga kaklase. Kinailangan ni Yoy na gamitin ang kanyang kakayahan upang makahanap ng ibang lugar, at dahil mababaw ito, nagpasya siyang hulihin ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Gamit ang mga teknik na itinuro sa kanya ni Lona, madali niyang nahulaan kung saan pupunta ang mga isda at sinimulang hulihin ang mga ito. Ang kanyang mga kilos ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga estudyanteng nagtipon upang panoorin siya. Samantala, sa kabilang mundo, nakatayo si Lona sa loob ng isang silid at hinihiwa ang mga dummies. Napansin niya na mas tumpak ang kanyang mga galaw at napaisip kung ito ba ay dahil sa kanyang pagsasanay kay Yoy. Ang pag-iisip sa kanya ay nagpalungkot sa kanya dahil alam niyang hindi na muling magtatagpo ang kanilang mga landas, at kahit na magtagpo pa sila, hindi na sila magiging magkaibigan muli. Lumabas na isa pala siyang asasin at nasa kagubatan siya para sa isang misyon. Pagbalik sa daigdig, bumalik sina Yoy at Kaide sa kanilang campsite, at sinimulang ikwento ni Kaide kay Rin ang tungkol sa pambihirang kakayahan ni Yoy sa panguhuli ng isda. Humanga si Rin at matapos purihin si Yoy, napansin niya si Akira na nakahiga sa lupa. Nang tanungin niya kung bakit, sinabihan siya ni Rin na huwag nang pakialaman ang drama queen, ngunit tumanggi si Akira na hindi pansinin at nagsimulang magreklamo. Tila ginamit siya ni Rin bilang tagasuri ng lason para sa lahat ng halamang kanilang nakolekta at bilang pang-akit din ng magpakita ang isang oso. Nang marinig na maaaring nakakain siya ng lason, nagmadali si Yoyo upang suriin si Akira at nakaramdam ng ginhawa matapos makumpirma na maayos siya. Pagkatapos, tiningnan ni Yoyo ang mga halamang nakolekta ni Akira at tinanggal ang tanging nakalalasong halaman bago nila ito dinala kay Ray para sa inspection. Binati sila ng babae sa pagiging una at tanging grupo na nakakuha ng maraming nakakaing halaman at tinanong kung sino sa kanila ang magluluto. Itinuro ni na Akira, Kaide, at rin si Yoya dahil wala silang silbi sa kusina, at buong pagmamalaking tinanggap ni Yoya ang papel. Nang handa na ang pagkain, inihain niya ito sa kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit walang nakuhang reaksyon. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit, dumaan ang isang lasing na si Ray at dalawa pang guro, at nang makita ni Ray ang masarap na pagkain, tinanong niya kung maaari silang kumain. Masayang ibinahagi ni Yoy ang ilan sa pagkain sa mga guro, at tulad ng kanyang mga kaibigan, hindi sila nag-react, na ikinalito ni Yoy. Nang magsimula siyang magtanong sa kanila ay sabay-sabay nilang sinabi na ito ang pinakamasarap na bagay na natikman nila. Lumipat pa nga si Ray sa food critic mode at sinabi kay Yoy na maaari niyang talunin si Chef Ramsay anumang araw. Ang panonood sa kanila na masayang kumakain ng kanyang pagkain ay nagpasaya rin kay Yoy, dahil hanggang noon, nagluluto lamang siya para sa kanyang sarili. Pagkatapos kumain, bigla siyang niyaya ni Ray na pakasalan siya at maging asawa nito sa bahay dahil napakawalang silbi nito sa mga gawaing bahay. Masyadong natigilan si Yoy para magsalita, ngunit pinagalitan ng lahat si Ray sa paggawa ng ganoong kalokohang kahilingan. Nagkunwari si Ray na hindi sila narinig at patuloy na yumakap kay Yoy. Kaya sinabi sa kanya ni Kaide na hindi bagay si Yoy para sa kanya.
Naisip ni Yoya na ang mga salita niya ay nangangahulugan na hindi siya karapat-dapat, ngunit hindi nagtagal ay naaga ang atensyon niya ni Ray, na sinusubukan pa ring mapalapit sa kanya. Nangako siyang maghihintay siya hanggang sa tumanda ito, dahilan para simulan siyang kondenahin ng lahat at tanungin kung ang kanyang panggitnang pangalan ay nagsisimula sa P at nagtatapos sa E. Nasaktan sa kanilang mga sinabi, nagsimulang umiyak si Ray, kaya sinubukan siyang aliwin ni Yoya. Ngunit biglang inilapit ng lasing na babae ang mukha nito sa kanyang mga aset dahil gusto niya itong yakapin. Nang makita ito, sinubukan ni Kaide na pakawalan si Yoyo mula sa kanyang mga kapit. Ngunit malakas ang pagkakahawak ni Ray, at hindi pa siya handang bumitaw. Habang nagpapatuloy ang paghila, hindi maiwasan ni Akira na mainggit dahil gusto rin niyang ilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng aset ng isang tao. Hindi nagtagal ay nawalan ng malay si Yoya, at nang siya ay muling nagising, tinanong ni Rin kung ano ang pakiramdam na halos masawi sa pagkasakal. Kinabukasan, natuklasan ng pangkat ni Yoya na may some ire sa kanilang mga gamit at kinuha ang lahat ng kanilang pagkain. Sa halip na magturo, nagpasya silang mag-ipon ng mas maraming plano para magluto ng almusal. At habang sila ay nasa kakahuyan, napansin ni Yoya na kakaiba ang kinikilos ni Akira. Nag-aalala, nilapitan niya ang lalaki upang tanungin kung ano ang problema at nagulat nang makita itong nakatitig sa ilang bakas ng kuko sa isang puno. Naalala ni Yoya ang sinabi ni Akira tungkol sa paggamit ni Rin sa kanya bilang patibong ng isang oso. At sa sandaling iyon, nagpakita ang oso. Agad na tumakbo ang grupo para sa kanilang buhay, ngunit hinabol sila ng oso papasok sa campsite, at naganap ang kaguluhan. Ginabayan ng mga guro ang mga natitirang estudyante sa isang ligtas na lugar, ngunit nang sinubukan din ni Ray na gawin ito para sa koponan ni Yoya, natisod ito at natamba. Nang malapit na siyang atakihin ng oso, nakipaglaban si Yoya sa oso sa isang paligsahan ng sumo wrestling at ginulat ang lahat ng matalo ito. Pagkatapos ay lumingon siya upang tanungin si Ray kung maayos ba ang pakiramdam niya, at tiniyak sa kanya ng babae na maayos naman ang pakiramdam niya. Nangako rin siya na bibigyan siya ng lektura tungkol sa mga panganib ng pakikipaglaban sa isang oso, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, tinawag sila ng isa sa mga guro para tanungin kung ayos lang sila. At nang makumpirma nilang ayos lang, kumalma na ang lalaki. Nang simulan nilang pag-isipan kung ano ang gagawin sa oso, dumating si Kaori na may dalang animal control at sinabi sa kanila na nakakuha na ng pahintulot ang kanyang ama na alagaan ang oso sa pasilidad. Pagkatapos ay tinanong ni Kaide kung hindi ba siya nag-aalala na baka may atakihin itong ibang tao. At sinabi ni Kaori na kung mangyari iyon, agad na tatapusin ang oso. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yoya sa kabilang mundo upang makipag-ugnayan kay Lexia at makita ang kanyang ama. Gayunpaman, nakakita sila ni Knight ng isang grupo ng mga pulang ogre at nagpas siyang paalisin sila upang maiwasan ang pag-ambush sa mga kasama ni Lexia. Habang tinitingnan nila ang mga bagay na ibinagsak, hindi nila napansin na binabantayan sila ng puting kuneho na nagsabi sa kanyang sarili na si Yoya ang hinahanap niya. Di nagtagal, isinuot ni Yoya ang helmet. Dumating si Lexia at ang kanyang mga kasama, ngunit naging maingat sila dahil hindi nila siya nakilala na suot ito. Mabilis itong inalis ni Yoya para ipakita ang sarili, at matapos batiin ni Lexia, hiniling niya rito na sumakay sa karwahe para makaalis na sila. Sinubukan ni Yoya na isama si Knight, ngunit biglang tumalon ang tuta kay Lexia, at itinulak ito sa lupa. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang puno sa likuran ni Yoya, ngunit mabilis niya itong hinati para maiwasang masaktan ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Uwen kung ano ang nangyayari, ngunit hindi sumagot si Yoya dahil napansin niya ang mga tali na ginamit sa pagputol ng puno. Nang mapagtanto niyang itinulak ni Knight si Lexia pababa dahil naramdaman niya ang panganib, hiniling niya sa tuta na hanapin ang taong may kasalanan. Ang tao ay si Lona, at nang paalis na sana ito, palihim siyang sinugod ni Yoya. At nang subukang lumaban siya, natamba siya at nataman ang ulo. Natanggal din ang kanyang maskara, at nang makita ni Yoya na siya nga iyon, hindi siya makapaniwala. Dumating si Lexia doon at tinanong kung sino si Lona, at isiniwalat ni Yoya na siya ang nagtangkang umatake sa kanya. Pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Lexia na payagan siyang gamutin at kausapin si Lona dahil naniniwala siyang may makatwirang paliwanag para sa nangyari.
Bago pa man makasagot si Lexia, dumating na sina Uwen at ang iba pang mga gwardya, kaya hinaranggan niya ang kanilang paningin kay Lona at sinabihan silang tatambay muna siya sa bahay ni Yoya. Pagkatapos ay tumakbo sila ni Yoya, ngunit upang matiyak na mapapaalis nila ang mga gwardya, gumamit si Yoya ng mahika ng teleportasyon upang mas mabilis silang makarating sa bahay nito. Pagdating doon, inihiga niya si Lona sa kanyang kama at humarap kay Lexia, na humiling sa kanya na ipaliwanag ang kanyang relasyon sa assassin. Pagkatapos magpaliwanag si Yoya, inilipat ni Lexia ang usapan tungkol sa kanyang kakayahang gumamit ng mahika ng teleportasyon. Binalaan niya ito na huwag na itong gamitin muli sa harap ng iba dahil umiiral lamang ito sa mga kwento, at kung malalaman ng mga tao na magagamit ito ni Yoya, magugulo ang kanilang buong mundo. Nangako si Yoya na hindi niya gagawin iyon. Kaya itinoon niya ang kanyang atensyon kay Lona at sinabihan itong tumigil sa pagpapanggap na natutulog siya. Dahil nahuli na siya, iminulat ni Lona ang kanyang mga mata at umupo. Pagkatapos ay hiniling ng prinsesa kay Lona na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang sarili, ngunit tumanggi si Lona, sinabing hindi niya naaalala ang pag-a-apply para sa anumang trabaho. Pumayag si Lona na makipag-usap nang sabihin ni Yoya na gusto rin niyang malaman ang higit patungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang ulila na nagnanakaw upang mabuhay sa mga lansangan hanggang sa may kumuha sa kanya at sinimulang sanayin siya. Hindi lamang niya siya tinuruan na magbasa at magsulat, kundi pati na rin tumapos ng buhay dahil isa siyang assassin at miyembro ng Dark Guild, na karaniwang isang underground criminal association. Nang siya ay sapat na ang edad, sumali siya sa guild, at dahil sa kanyang mga kasanayan, nakuha niya ang pangalang headhunter sa maikling panahon. Habang patuloy na nagsasalita si Lona, sinabi niya sa kanila na ang utos na tapusin si Lexia ay dumating ilang linggo na ang nakalilipas, at ngayon na siya ay nabigo, tiyak na magpapadala sila ng isang tao upang tapusin siya. Sinabi niya na malaya si Lexia na gawin sa kanya ang anumang gusto niya, ngunit ginulat siya ng prinsesa sa pagsasabing gusto niya siyang maging personal na bantay. Agad na tinanong ni Lona kung lumisan na ba ang kanyang mga pandama, ngunit tiniyak sa kanya ni Lexia na seryoso siya. Ayon sa kanya, kung si Lona ang magiging bantay niya, hindi siya maaabot ng Dark Guild. Ngunit tumanggi pa rin si Lona na tanggapin ang posisyon. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na tumabi kay Lexia dahil may bahid ng dugo ang mga kamay nito. Ngunit hindi sumang-ayon si Lexia. Kinuha niya ang isa sa mga kamay ni Lona at ang kanya at sinabi rito na magaganda at malambot ang mga kamay nito. Nang tanungin niya kung paano niya nagawang maging ganoon ang mga ito, agad na sinabi ni Lona na iyon ang portable bath ni Yoya. Gayunpaman, napigilan niya ang sarili at mabilis na hinayla ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Lexia. Dahil sa inis sa kanyang pagtanggi, umakyat si Lexia sa kama at gumawa ng isang maharlikang utos, na nagsasabing si Lona ang dapat maging bantay niya dahil hindi niya ito pinaslang. Samantala, si Uwen at ang iba pang mga bantay ay hinahabol ng mga goblin dahil tumanggi si Uwen na umalis nang wala ang prinsesa. Pagbalik sa kubo, pumayag si Lona na maging bantay ni Lexia, at hiniling ni Lexia na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa mahiwagang paliguan ni Yoya. Ipinaliwanag ni Lona na ito ay isang bihirang bagay na nakakatulong sa isang tao na makabawi mula sa pagkapagod, mabawi ang kanilang mahika, at may positibong epekto sa kagandahan. Narinig ito, iginiit ni Lexia na gamitin ang mahiwagang paliguan kasama si Lona, kaya't inayos ito ni Yoyo para sa kanila. Habang ginagamit nila ito, tinanong ni Lexia si Lona kung may nararamdaman ba siya para kay Yoyo, at itinanggi niya ito. Kaya sinabi sa kanya ng prinsesa na pakakasalan niya ito. Agad na ipinahayag ni Lona ang kanyang hindi pagsang-ayon at walang nagawa kundi aminin na may nararamdaman siya para kay Yoya. Nakakagulat na hindi nagalit si Lexia, at sinabi pa niya kay Lona na magkaribal na sila ngayon sa pag-ibig. Hinamon niya ito na subukang ipaglaban siya para sa pag-ibig ni Yoya, at malugod na tinanggap ni Lona ang hamon. Kinabukasan, nagkita sina Yoya at ang mga babae kay Uwen at sa iba pang mga bantay sa pasukan ng kagubatan, at hindi na maaaring maging mas masaya si Uwen na makitang buhay ang prinsesa. Nang mapansin niya si Lona, tinanong niya kung sino ito, at sinabi ni Lexia na ito ang assassin na nagtangkang tapusin siya. Agad na itinutok ng mga gwardya ang kanilang mga espada kay Lona, at kahit na sinabihan sila ni Lexia na umatras, tumanggi silang makinig. Sinabi ni Uwen na hindi mapagkakatiwalaan si Lona,
ngunit sinabi ni Lexia na oo at itinuro na kung talagang gusto niya itong saktan, gagawin niya iyon habang natutulog sila. Hindi makapaniwala ang lalaki na natulog siya kasama ang kalaban, ngunit pumayag na umatras dahil napagtanto niyang tama si Lexia. Matapos gawin din ito ng kanyang mga tauhan, ipinaalam ni Yoyo sa lahat na hindi na siya maaaring sumama sa kanila sa kabisera dahil sa isang personal na bagay. Dahil wala silang magagawa, sinabihan ni Uwen si Yoyo na pumunta sa kabisera tuwing may pagkakataon siya. Nang oras na para umalis sila, kinausap ni Lo na si Yoyo ng ilang sandali bago sumakay sa kanyang kabayo at sumunod sa karwahe. Gayunpaman, nang patuloy na kumaway si Lexia kay Yoyo, tumalon si Lo na pababa ng kanyang kabayo at tumakbo pabalik upang ikis ang pisngi nito. Sinabi niyang kiss iyon ng pasasalamat at sinabihan siyang maging handa sa susunod nilang pagkikita. Agad na nagselos si Lexia at hiniling kay Uwen na ihinto ang karwahe, ngunit nagkunwari ang gwardya na hindi siya narinig. Maya-maya, nakahanap sina Yoyo at Knight ng isang maliit na ilog, at dahil payapa ang lugar, inayos niya ang kanyang paliguan sa open air mode. Habang nagbababad sila sa tubig, bigla niyang napansin ang isang maliit na baboy. At sa sandaling nakausap niya ito, na-alerto siya na naamo na niya ito. Gamit ang kanyang appraisal skill, sinuri niya ang mga stats nito at nakita na mayroon itong skill na tinatawag na Holy Ground. Dahil sa kuryusidad, hiniling niya sa baboy na paganahin ito. At nang magawa ito, napagtanto niya na ito ay isang kasanayan na nakakatulong sa paggaling. Tuwang-tuwa siyang nagpasalamat sa baboy. At nang pinangalanan niya itong Akatsuki, sumugod si Knight dala ang kanyang alarm clock upang sabihin sa kanya na mahuhuli na siya sa paaralan. Buti na lang at nakarating siya sa oras, at habang nasa home class, inanunsyo ni Ray na malapit na ang oras para sa taunang kompetisyon sa laro ng bola. Hinimok niya silang gawin ang kanilang makakaya, dahil ang kanilang pagganap ay makakaapekto sa kanyang bonus. Kalaunan ng araw na iyon, pinapractice sila ng kanilang guro sa physical education ng soccer, at si Yoyo ang goalkeeper para sa isa sa mga koponan. Gaya ng dati, si Ryu ay isang puwersang dapat isaalang-alang, ngunit sinabi ni Rin na kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya kung gusto nilang manalo. Dahil doon, gumawa siya ng plano at hiniling kay Kaide na magsimulang tumalon. Ginawa ng walang kamalay-malay na babae ang hiniling sa kanya, at halos agad-agad, lumingon ang lahat ng mga lalaki upang tingnan ang kanyang mga tumatalbog na asset. Natuwa sa resulta, lumapit si Rin sa likuran niya at sinimulang kontrolin ang kanyang mga galaw sa asset, na lalong nagpatindi ng tingin sa mga lalaki. Nakakagulat, ito pa nga ang nagudyok kay Akeria na subukang maka-score ng goal, ngunit nakagawa si Yoyo ng isang mabilis na galaw at nasalo ang bola. Nang tanungin niya kung ano ang gagawin sa bola, sinabihan siya ni Ryo na ihagis ito ng malakas sa abot ng kanyang makakaya. Ginawa ni Yoyo ang sinabi sa kanya, at sa gulat ng lahat, lumipad ang bola papunta sa net ng kabilang koponan. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, nilapitan si Yoyo ng isang model scout at ang direktor ng magazine, na pinagmodelohan ni Miyo. Sinabi sa kanya ng direktor na gusto niyang pumirma siya ng kontrata sa kanila, ngunit tumanggi si Yoyo. Hindi makapaniwala ang babae na hindi siya pumayag sa alok, at nang magsimula siyang magreklamo sa kanyang scout, lumabas si Miyo ng kotse. Humingi siya ng tawad kay Yoyo para sa inasal ng kanyang direktor, ngunit iginiit ng babae na wala siyang ginawang mali. Pagkatapos lang, isang lumilipad na flyer na hinahabol ni Kaori ang lumapag sa lupa sa tabi nila. Tinulungan siya ni Yoyo na pulutin ito, ngunit inagaw ito ng direktor mula sa kanya, at nang makita niyang ang flyer ay para sa kompetisyon ng ball sports, isang bumbilya ang umilo sa kanyang ulo. Agad niyang hinayla ang kanyang scout papasok sa paaralan upang makausap nila ang chairman at makumbinsi ito na payagan silang kumuha ng mga litrato sa kaganapan. Nang gabing iyon, habang nangangaso si Yoyo kasama ang kanyang dalawang sidekick, isang malaking baboy ang biglang nagpakita sa likuran niya. Sa una, inakala ni Yoyo na kinain ni Akatsuki ang isang devil fruit, ngunit nang makita niyang nasa tabi pa rin niya ang maliit na baboy, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakilos ng mabilis at natamaan siya sa isa sa mga puno ng may matinding lakas. Sinubukan ni Knight at Akatsuki na tumakbo upang tulungan siya, ngunit sinabihan sila ni Yoyo na manatili sa likod. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga istatistika ng malaking baboy at nalaman na ito ay tinatawag na mithril boar.
Ito rin ay napakalakas at nagtataglay ng magic reflection skill, na hindi maganda para kay Yoya. Para bigyan ang sarili ng pagkakataong lumaban, sinubukan niyang inumin ang kanyang all-going potion, ngunit muling sumugod ang baboy ramo at tinamaan siya ng maraming beses. Alam ni Yoya na hindi siya mananalo laban sa halimaw, kaya sinubukan niyang panatilihin itong abala ng sapat na panahon para makatakas sina Knight at Akatsuki. Nang tila mabibigo na siya sa kanyang plan armor, dumating ang tulong sa katauhan ng puting kuneho. Pinalipad nito ang baboy ramo sa isang sipa lamang, at nang subukang gumanti ito, tinapos niya ito nang hindi man lang ito hinahawakan. Natigilan si Yoy sa kanyang nasaksihan at agad na tiningnan ang mga istatistika ng kuneho upang kumpirmahin kung sino siya. Pagkatapos nito, nagpasalamat siya sa kuneho sa pagliligtas sa kanila, ngunit kinawayan ito ng kuneho at hiniling na ipakita sa kanya kung paano siya sumipa. Sinubukan ni Yoya na mauna, ngunit pinigilan siya ni Akatsuki, gustong magpakitang gilas, ngunit sinabi ng kuneho na wala siyang talento. Sumunod si Knight, at pinuri siya ng puting kuneho, na sinasabing mayroon siyang potensyal. Nang sa wakas ay nagawa ito ni Yoya, ngumiti lamang ang puting kuneho at tumayo upang ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na sipa. Napakalakas ng kanyang sipa kaya't ang paglabas ng hangin ay nagbutas sa gitna ng ilang punong nakahanay. Pagkatapos ay inutusan niya si Yoya na gawin din iyon, ngunit nagpumiglas ang bida bago niya nagawang patumbahin ang isang puno. Matapos makita ang nagawa ni Yoya, sinimulan ng puting kuneho na labanan siya ng one-on-one at hindi tumigil hanggang kinabukasan. Habang nagpapahinga sila sa kubo ni Yoya, tinanong ni Yoya ang puting kuneho kung bakit niya ito sinasanay. At sinabi sa kanya ng puting kuneho na ito ay dahil pinili niya ito bilang kanyang kahalili. Upang matulungan siyang maunawaan kung bakit, ipinaliwanag niya na siya ay bahagi ng isang grupo ng mga nilalang na tinatawag na banal. Ang bawat banal na nilalang ay isang dalubhasa sa isang partikular na larangan, at isa sa kanilang mga tungkulin ay protektahan ang mundo mula sa mga nilalang na kilala bilang Vile. Ang Vile ay kumakatawan sa mga negatibong aspeto ng mundo, tulad ng lagi nilang nabubuo tuwing may mali siya. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ni Yoy sa kuneho na hindi siya maaaring maging kanyang kahalili. Gayunpaman, hiniling niya sa kuneho na ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanya dahil gusto niyang maging sapat na malakas upang protektahan ang mga pinapahalagahan niya. Pumayag ang kuneho sa kondisyon na tuturuan siya ni Yoy kung paano gumamit ng mahika, at nagkamayan sila upang pormalan ang kanilang alyansa. Kalaunan ng araw na iyon, pinalaban ng kuneho si Yoy sa isang haring baboy ramo dahil tila ang Vile ay mas malakas kaysa dito. Nagpumiglas si Yoy ng ilang sandali ngunit nagawa niyang baligtarin ang mga bagay-bagay gamit ang kanyang letigo at sibat. Ang kanyang tagumpay laban sa mataas na ranggong baboy ramo ay nakatulong sa kanya na mag-level up ng husto kaya't siya ay umunlad at nagkaroon ng mga bagong kasanayan. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kuneho na umuwi at umalis na bago pa man makapagsalita si Yoya. Nang sumunod na linggo, dumating ang araw ng kompetisyon sa ball sports, at nagdala ang direktor ng magazine ng kanyang mga photographer upang kunan ng larawan si Yoya sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Napili si Yoyo para maglaro ng pingpong. At nang i-serve ng kanyang kalaban ang bola, lumipad ito ng napakabilis na hindi na niya ito maibalik. Gayunpaman, ang isang tira na iyon lamang ang kailangan para maging mahusay si Yoyo sa laro ng lalaki. Kaya nang mag-serve siyang muli, madaling ibinalik ni Yoyo ang serve, ngunit napakalakas nito na nagsunog ng butas sa mesa. Nang makita ito, agad na na-forfeit ni Yoyo ang laro at tumakbo palabas dahil ayaw niyang magpakita ang susunod na butas sa isip ng lalaki. Hinahabol pa niya ang kanyang hininga nang dumating si Kaide para hilahin siya papunta sa volleyball court para palitan ang isang tao. Ilang segundo lamang ang itinagal ng laro dahil sinira ng serve ni Yoyo ang court at na-forfeit ang kanilang mga kalaban dahil sa takot. Habang nababalisa si Yoyo tungkol sa pagsira sa volleyball court, siya at ang mga babae ay nakarinig ng isang sigaw. Dahil sa kanilang kuryosidad, nagmadali silang pumunta sa tennis court para tingnan kung ano ang nangyari at nakita si Kaori, na nagmakaawa kay Yoyo na pumalit bilang kanyang kakampi. Bago pa man ito makasagot, inilabas ng mga mediko ang kanyang nasugatang kakampi sa court, at binalaan niya si Yoyo na mag-ingat. Sa kabila ng babalang ito, pumayag si Yoyo na palitan ang lalaki dahil hindi na ito makakasira. Pagkatapos ito,
Hinagis ni Kaori ang bola at muntik nang matanggal ang ulo ni Yoya. Nang subukan niya ulit, lumipad ang kanyang raketa. At doon niya napagtanto na si Kaori ang panganib sa court, hindi ang kanilang mga kalaban. Dahil dito, sinimulan niyang laruin ang laro ng dalawang tao na parang solo match at hindi niya hinayaan si Kaori na mahawakan ang bola kahit isang beses. Nang muntik na niyang mahawakan, gumana ang kanyang pagiging clumsy at lumipad ang kanyang raketa patungo sa mga photographer. Gayunpaman, nanatili si Yoyo sa kanyang kahinahunan at nanalo sa laban para sa kanilang koponan. Sa hindi malamang dahilan, muntik nang matamba si Kaori, kaya hinawakan siya ni Yoyo. At habang yakap niya ito ng mahigpit, nagsimulang kumuha ng mga litrato ang mga photographer mula sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos ng klase, nakasalubong ni Yoyo si Kaori sa gate, at niyaya niya itong maglakad pauwi kasama niya. Habang naglalakad sila, nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya muli at sinabing gusto niya itong gantihan. Sinabi sa kanya ni Yoyo na hindi niya kailangang gawin iyon dahil ang makasama lang siya ay nagpapasaya na sa kanya. Hindi inaasahan ni Kaori na sasabihin niya iyon, kaya nang tumawid siya sa kalsada, tinawag niya ito na maghintay at ipikit ang mga mata. Ginawa ito ni Yoyo nang hindi siya tinatanong, at nang makalapit na siya, kinas niya ito ng bahagya sa pisngi at lumayo. Walang ideya si Yoyo sa kanyang ginawa, at nang tanungin siya nito, tumanggi itong sabihin sa kanya dahil isa raw itong sikreto. Samantala, sa kabilang mundo, muling inatake ng misteryosong babae ang kuneho, ngunit lumaban ito gamit ang mahika. Nagulat ang babae, itinuro niya na hindi raw siya dapat gumamit ng mahika, at sinabi ng kuneho na natututo siya kay Yoya. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan, ngunit ipinahayag niya na aalisin muna niya si Yoya bago ang kuneho. Pagkaalis niya, sinabi ng kuneho sa kanyang sarili na kailangan niyang turuan si Yoya ng karamihan sa kanyang mga pamamaraan bago siya maubusan ng oras. Pagkalipas ng ilang araw, umupo ang direktor ng magazine sa kanyang opisina kasama si Kurosaka na tinitingnan ang bagong issue na magazine, na may mga larawan mula sa kompetisyon sa palakasan ng bola. Sinabi niya kay Kurosaka na kapag nabenta na ang mga magazine, susubukan ng lahat na i-sign up si Yoyo sa kanilang ahensya. Gayunpaman, may plano siyang kumbansihin si Yoyo na magbago ng isip at pumirma sa kanila. Kinabukasan, pumunta si Kaori sa bahay ni Yoyo para mag-aral. At nang mag-excuse siya para pumunta sa banyo, natagpuan niya ang nakatagong kwarto nito at ang pinto ng kabilang mundo. Nang pumasok si Yoyo at makita siya, humingi siya ng paumanhin sa paggalugad, ngunit sinabi nito sa kanya na ayos lang. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung ano ang pinto at hiniling sa kanya na ipasok ang kanyang kamay dito upang mapatunayan niya ito. Sinubukan ni Kaori, ngunit hindi pinayagan ng mahiwagang harang ang kanyang kamay na makadaan, at ipinaliwanag ni Yoya na mananatili itong ganoon hanggang sa payagan niya itong pumasok. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bola ng tubig, at ipinaliwanag kung paano ang bawat hindi natural na bagay na nagawa niya ay salamat sa mga kasanayang nakuha niya sa kabilang mundo. Hangang-hanga si Kaori, at habang nakatitig siya sa pinto, tinanong niya kung gusto niyang bisitahin ang kabilang mundo kasama niya. Agad na pumayag ang mausisang babae, kaya hinawakan niya ang kanyang kamay at inakay siya papasok sa pinto. Habang tumitingin siya sa paligid ng hardin, biglang nagpakita ang screen ng kanyang mga stats, at nagulat si Yoya nang makita na mas mataas ang kanyang mga stats kaysa sa kanya noong una siyang pumunta doon. Tinanong ni Kaori kung bakit, at sinabi niya sa kanya na iyon ay dahil siya ang pinakamababa sa pinakamababa hanggang sa siya ay nag-level up. Sinabi niya na ang kanyang dating sarili ay hindi ang uri ng tao na gugustuhin kasama ng sinuman, ngunit hindi nagkomento si Kaori tungkol doon. Sa halip, hiniling niya sa kanya na ilibot siya. At sinabi sa kanya ni Yoya na hindi ito magiging parang paglalakad sa parke dahil maraming halimaw sa lahat ng dako. Nangako siya na ililibot niya siya sa ibang pagkakataon at hiniling na itago niya ang lahat ng lihim. Nagustuhan ni Kaori ang ideya ng pagbabahagi ng isang lihim kay Yoya, at ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkahilig, kaya tiniyak niya na mananatiling nakasara ang kanyang mga labi. Samantala, sa palasyo ng hari, sina Lexia at Uwen ay humarap sa hari, na nagtanong kung nasaan si Yoya. Ipinaliwanag ni Uwen na hindi makakarating si Yoya dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, ngunit mabilis na nahinuha ng hari na may kinalaman ito kay Lona.
Hindi ito itinanggi ni Lona at inamin pa nga na siya ay inupahan upang tapusin si Lexia, ngunit nabigo. Nang marinig ito, sinabi ng hari sa kanya na ang parusa sa kanyang krimen ay kasawian at pagkatapos ay kinuha ang kanyang espada. Sumigaw si Lexia na huwag siyang gumawa ng kahit ano, ngunit hindi siya pinansin ng hari at sumugod kay Lona, na nakakagulat na hindi natitinag ng huminto ang espada ilang pulgada ang layo mula sa kanyang mukha. Pinuri siya ng hari sa pag-iisip na kayang hiwain ng espada ang anumang sumubok na lumaban dito, na nagpapakita na huminto lamang siya dahil nahuli siya ng mga tali nito. Sa kabilang banda, kinundena ni Lexia ang ginawa ng kanyang ama at sinabi rito na hindi niya pinaslang si Lona at kinuha ito bilang personal na bantay dahil nagtitiwala ito sa kanya. Nang makita kung gaano determinado ang anak nitong babae na panatilihin si Lona sa kanyang tabi, walang nagawa ang hari kundi kilalanin ang posisyon ni Lona bilang isa sa mga bantay ni Lexia. Pagkaalis ng silid ng trono, kinausap ng hari si Uwen ng mag-isa, at isiniwalat sa kanya ng bantay na si Lona ang kilalang-kilalang headhunter. Nagulat ang hari, tinanong kung paano nababagay si Yoye sa kwento ng pagpaslang, at sinabi ni Uwen na nabihag ni Yoye si Lona. Gayunpaman, hindi sila pinigilan ng lalaki at aksidenteng isiniwalat na nagpalipas ng gabi si Lexia sa bahay ni Yoya. Agad na nabaliw ang hari at hiniwa ang isang upuan sa gitna, pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang espada at sumumpa na ipapakain dito ang dugo ni Yoya. Samantala, ang misteryosong lalaking nakamaskara, na nabunyag na siyang prinsipe, ay ipinaalam na ang asasin na ipinadala upang tapusin si Lexia ay naging personal niyang bantay. Ibinahagi rin sa kanya ng kanyang impormante ang tungkol kay Yoy at sinabing inimbitahan siya sa palasyo. Nakakagulat na hindi nagalit ang prinsipe at sinabing pabor sa kanya ang sitwasyon. Naglabas siya ng isang magic sealing orb at ipinaliwanag na kapag lumawak na ang sakop nito, hindi na magagamit ang mahika sa loob nito. Inutusan niya ang lalaki na gamitin ito sa loob ng palasyo upang ang lahat ng mga magic user na nagbabantay sa hari ay maging walang silbi. Sina Uwen at Lona lamang ang makakapigil sa kanilang mga plano, ngunit ang mga ito ay magiging masyadong mahina, na magbibigay daan sa mga tauhan ng prinsipe na tapusin si Lexia at ang hari. Dahil sa kuryosidad, tinanong ng impormante kung ano ang gagawin ng prinsipe kung maghinala ang mga tao sa kanya, at sinabi niyang isasalang niya ang sisi kay Yoya. Pagkalipas ng ilang araw, bakasyon sandali sa paaralan, kaya sa wakas ay nagpa siya si Yoya na bisitahin ang kabisera. Pagdating niya sa unang bayan, namangha siya ng matuklasan na may mga demi-human doon. Matapos masiyahan sa tanawin ng ilang sandali, pumunta siya sa Merchants Guild upang magparehistro at magbenta ng ilang condiments. Mas interesado ang lalaking namamahala sa mga lalagyan kaysa sa condiments. Kaya, inalok niyang bilhin ang lahat kapalit ng isang bag ng mga gintong barya, na ayon sa kanya ay maglalagay kay Yoy sa parehong antas ng pinakamayaman sa Pinas. Ibinigay din niya kay Yoya ang kanyang guild card, na sinabi niyang paraan ng pagkakakilanlan niya. Pagkatapos ay tinanong ni Yoyo kung paano siya makakarating sa kabisera, at sinabihan siya ng lalaki na sumakay ng stagecoach, na siya namang ginawa niya. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Yoyo sa kabisera kasama sina Knight at Akatsuki at pumunta sa kastilyo. Sinamahan siya ni Uwen mula sa mga gate patungo sa silid ng trono, kung saan ang hari ay nagpasalamat sa kanya hanggang sa akusahan siya ng pagsira sa V-card ng kanyang anak na babae. Sinabi rin niya na kawalang galang kay Yoy ang hindi pagdadala ng anumang regalo para kay Lexia, at ang kawawang bida ay nagsimulang humingi ng tawad. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang drop item na nabili niya matapos talunin ang ilang halimaw habang papunta sa kabisera. Kaya, ipinakita niya iyon sa kanila. Nang makita ito, lalong nagalit ang hari at inakusahan si Yoya ng lantaran na pagpapakita ng kanyang mga intensyon kay Lexia. Nang tangkain niyang bunutin ang kanyang espada, agad siyang sinugod ni Uwen para pigilan at ipinaalala sa kanya na si Yoya ay hindi taga kanilang kaharian kaya hindi niya maintindihan ang kanilang mga kaugalian. Lumalabas na ang pagbibigay ng regalo sa isang taong manliligaw ay isa pang paraan ng pag-aaya sa kanila sa kasal, at mas gugustuhin pa ng hari na masawi kaysa hayaan ang sino man na pakasalan ang kanyang anak na babae. Dahil sa galit, hinugot niya ang kanyang espada at sumugod kay Yoya. Gayunpaman, natigil ang kanyang plano dahil sa biglaang pagdating ng mga asasin.
Pinaandar ng kanilang pinuno ang magic sealing orb nang sinubukan ng mga gumagamit ng mahika na gumamit ng mahika sa kanila. Kaya agad na kumilos sina Uwen at Lona upang protektahan ang hari at ang prinsesa. Ginawa rin ito ni Yoye, ngunit inutusan muna niya si Knight na umatake at sinabihan si Akatsuki na pagalingin ang mga nasugatan. Matapos matalo ang lahat ng mga assassin, sumugod si Lexia upang yakapin si Yoye at pinuri ito bilang kanyang tagapagligtas. Sinubukan ni Lona na hilahin siya palayo at tinanong si Yoye kung mas lumakas pa ba ito mula noong huling pagkikita nila. Sinubukan ni Yoye na sumagot, ngunit hindi niya magawa dahil napansin niyang nakatitig sa kanya ang hari. Kalaunan, binitawan siya ni Lexia at sinimulang pag-alitan ang kanyang ama dahil sa galit sa kanilang tagapagligtas. Sinubukan ng hari na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan upang ipakita sa kanya ang royal pin na kanilang natagpuan sa isa sa mga pag-aari ng assassin. Kalaunan, nang puntahan ni Yoye si Lexia, tinanong niya kung gusto nitong sumama sa kanya sa pamamasyal. Sakto naman, dumating si Lona at nag-alok na pumalit kay Lexia dahil nasa panganib pa rin ang buhay ni Lexia, ngunit tumanggi ang prinsesa. Habang nagsisimula silang magtalo tungkol sa isyu, dumaan si Uwen at nag-alok na isama si Yoye sa bayan para sa kanila, ngunit sinabihan siya ng dalawang babae na umalis na lang. Sa huli, umalis silang dalawa sa kastilyo kasama si Yoye. Ngunit palihim silang sinundan ni Uwen dahil nag-aalala ito. Naniniwala siyang mahusay ang ginagawa niya, ngunit napansin na siya ni Yoye mula pa sa simula. Nang dumaan ang tatlo sa guild ng mga adventurer, ipinahayag ni Yoye ang kanyang pagnanais na sumali. Kaya nag-alok si Lona na sumama sa kanya. Agad na tumutol si Lexia, ipinaalala sa kanya na siya ang kanyang bantay, ngunit sumagot si Lona na kailangan niya ng ibang pinagkakakitaan. Pagpasok nila sa loob, patuloy na nagrereklamo si Lexia na ayaw niyang mag-isa sina Yoye at Lona dahil maaari silang magkasama sa mga quest bilang mga adventurer. Sinabihan ni Lona ang selosa na prinsesa na mag-relax at ipinaalala sa kanya na si Yoye ay isang napakaabalang tao, kaya hindi sila palaging magkasama. Pagkatapos ay ibinigay ng receptionist ng guild ang mga form kina Yoye at Lona upang punan. Habang ginagawa iyon, nalito si Yoye nang makita niya ang isang seksyon na humihingi ng kanyang kapasidad sa enerhiya ng mahika. Ipinaliwanag ng receptionist na para sa kanya ang pagsulat kung gaano karaming enerhiya ng mahika ang mayroon siya pagkatapos niyang sukatin ito gamit ang isang partikular na kristal na mahika. Nang ilagay ni Lona ang kanyang kamay sa kristal, ito ay kumikinang na dilaw, at sinabi niya na ito ay dahil hindi pa siya bihasa sa mahika. Nang ilagay ni Yoye ang kanyang kamay sa kristal, ito ay naging matangkad na puti mula sa asul at pagkatapos ay nabasag. Nagulat ang lahat, at sinabi ng receptionist na ang kanyang enerhiya ng mahika ay napakalakas para mabasag nito ang kristal ng ganoon. Humingi ng tawad si Yoye at nag-alok na bayaran ito, ngunit sinabihan siya ng babae na huwag mag-alala at kinuha ang kanilang mga natapos na form. Habang binabasa ang mga ito, nakita niya na si Yoye ay sumulat ng 3 uri ng mahika at sinabing dapat siyang maging isang alamat para doon. Ang mahika ay hindi isang bagay na madaling matutunan ng karamihan, at ang katotohanan na kaya pa niyang gumamit ng 3 uri ay lubos na kahanga-hanga. Sa kabila ng papuri, tanging nagpapasalamat si Yoye sa kanyang mga bituin na hindi niya naisulat ang lahat ng uri ng mahika. Pagkatapos ay pinrosezo ng receptionist ang kanilang mga form, at pagkabalik niya dala ang kanilang mga guild card, ipinaliwanag niya na bilang mga bagong adventurer, magsisimula sila sa pinakamababang ranggo. Tinanong ni Yoye kung makakaapekto ba ang kanilang ranggo sa bilang ng mga quest na maaari nilang gawin, at sinabi niya sa kanya na hindi. Pagkatapos niyang ipaliwanag sa kanila ang mga dapat at hindi dapat gawin, pumunta ang tatlo sa request board para kumuha ng isang quest. Gayunpaman, naantala sila ng isang babaeng adventurer na sinubukang habulin si Yoye dahil tila ito ang tipo niya. Sinubukan ni Lona at Lexia na hilahin siya palayo, ngunit tumanggi ang babae at patuloy na sinasabi kay Yoye ang lahat ng kanyang magagandang katangian. Kalaunan, binitawan niya ito at sinabi sa kanya na gusto niyang sumama sa isang quest tuwing libre ito. Pagkaalis niya, ipinahayag ni Lexia na magpaparehistro rin siya upang maging isang adventurer upang mapaliyos niya ang mga fangirl ni Yoye. Sinabihan siya ni Lona na isipin kung gaano ito magiging ka-stress kay Uwen dahil ang gwardya ang gagawa ng lahat ng trabaho.
Alam ni Lexia na tama siya, kaya inutusan niya silang pumili ng isang quest na maaari niyang salihan para matupad ang kanyang hiling. Nagsagawa sila ng isang pagtitipon at habang ginagawa ito ay nakatanggap sila ng balita na natagpuan na ang prinsipe. Hiniling ni Uwen kay Yoya na tulungan silang hulihin ang prinsipe, at pumayag si Yoya. Pagkatapos ay sumakay siya kasama si Uwen at ilang gwardya matapos nilang utusan si Lona na iuwi si Lexia. Pagdating nila sa lugar, tahimik ito ngunit nang buksan ng isa sa mga gwardya ang pinto, tinamaan siya sa binti gamit ang kutsilyo. Mabilis na nanguna si Yoy at nakita niyang hawak ng prinsipe ang isa pang gwardya na nakatutok ang kutsilyo, kaya inutusan niya si Knight na bawian ito ng armas. Matapos gawin iyon ni Knight, tumakbo palayo ang bihag at pinalibutan ng mga natitirang gwardya ang prinsipe. Nagmakaawa si Uwen sa kanya na sumuko, ngunit sinabi ng prinsipe na mas gugustuhin pa niyang tapusin ang sarili niyang buhay kaysa gawin iyon. Ayon sa kanya, walang pakialam kung masasawi siya, at gagawin niya sa kanila ang isang pabor sa pamamagitan ng pagpapakasawi. Habang naglalakad siya, nag-teleport si Yoy sa kanyang tabi at sinubukang kunin ang kutsilyo, ngunit itinutok ng prinsipe ang kutsilyo sa kanya. Patuloy na iniiwasan ni Yoy ang lahat ng kanyang mga pag-atake, at sa huli ay natisod ang prinsipe kay Akatsuki. Pinalibutan siya ng mga gwardya, at pinasalamatan ni Uwen si Yoy sa pagtulong sa kanila. Bigla, isang bagzo ng hangin ang umihip sa silid at ang misteryosong babaeng may pilak na buhok ay nagpakita ng kanyang sarili. Mukhang masaya ang prinsipe na makita siya, ngunit sinabi niya sa kanya na nabigo siya sa kanyang misyon kaya wala na siyang silbi sa kanya. Nang banggitin niya na tinutulungan lamang niya siyang subukang agawin ang trono upang makapagsimula siya ng digmaan, napagtanto ng prinsipe na siya ay niloko. Agad siyang nagreklamo, ngunit hindi siya pinansin nito at kumuha ng kutsilyo upang atakihin siya. Gayunpaman, may nagpana sa bintana at natamba ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ito ay ikinainis ng dalaga, kaya pinakawalan niya ang kanyang mahiwagang mga palaso sa bahay at lahat ay nagsimulang tumakbo na parang mga walang magawa. Tinanong ni Yoyo kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon, at ipinahayag niya na ito ay dahil gusto niyang sirain ang buong sangkatauhan. Pagkatapos ay itinutok niya ang mga palaso sa mga ito, ngunit sinalungat ito ni Yoyo gamit ang isang spell. Nang magpasalamat si Uwen sa kanya, napagtanto ng dalaga na siya ang taong binanggit ng puting kuneho. Gayunpaman, nagamit na niya ang halos lahat ng kanyang lakas at hindi niya ito makakalaban ng maayos, kaya umatras siya. Naiwan si Yoya na nagtataka kung sino siya at kung bakit niya ito kilala. Kalaunan, dinala ang prinsipe sa harap ng hari at inalisan ng damit at maskara. Nagulat sina Lona at Yoya nang makita siyang puno ng mga peklat, ngunit iniwas ng hari at ni Lexia ang kanilang mga tingin. Tinanong ng prinsipe kung bakit hindi nila siya matingnan at ipinaalala kay Lexia na ganoon siya dahil sa kanya. Lumabas na tinamaan siya ng mahika ni Lexia noong bata pa ito, at dahil sa lakas nito, labis siyang nasugatan nito. Nangangatwiran ng hari na ang mga pinsalang dulot ng mahika ni Lexia sa kanya ay dapat sana ay matagal nang gumaling, at inamin ng prinsipe na gumaling nga. Gayunpaman, nawalan na siya ng tamang isipan pagkatapos ng nangyari, at ang tanging paraan para pakalmeyan ang sarili ay ang magdulot ng mas maraming pinsala sa kanyang sarili. Inakusahan niya ang kanyang ama na iniiwasan siya sa halip na tulungan siya, at sinabi ng hari na ito ay dahil ang kanyang kondisyon ay lampas sa kapangyarihan ng hari na ayusin. Ang pakikinig sa prinsipe na nagkukwento tungkol sa kanyang pinagdaanan ay nagpaalala kay Yoya ng kanyang mga araw bago siya nag-level up. Kaya nang hilingin ng prinsipe na tapusin na ng kanyang ama ang kanyang buhay dahil sawa na siya sa paghihirap, itinaas ni Yoya ang kanyang kamay. Galit na sinabi ng hari na walang sino man ang makakapagsalita sa kanilang mga gawain. Ngunit hindi umatras si Yoya at sinabing mayroon siyang makakatulong. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang all-curing potion mula sa kanyang item box at pinilit ang prinsipe na inumin ito. Sa sumunod na segundo, gumaling na ang lahat ng kanyang mga peklat at sugat. Nagulat ang lahat sa himalang ito. Kaya ipinaliwanag ni Yoyo kung ano ang potion na ginamit niya, ngunit lalo lamang itong nagpalaki ng kanilang pagkagulat. Ang halamang gamot na ginamit niya sa paggawa ng potion ay napakabihira, at ang katotohanan na kusang loob niya itong ibinigay sa iba ay tunay na kamangha-mangha. Natuwa ang prinsipe na nawala na ang lahat ng kanyang mga peklat.
Gayunpaman, sinabi niya na hindi mahalaga iyon dahil hahatulan pa rin siya ng kasawian dahil sa mga bagay na nagawa niya. Nakakagulat, ipinahayag ni Lexia na pinatawad na siya nito at iginiit na gawin din ito ng kanyang ama. Ipinaalala ng hari sa kanya na ang kanyang kapatid ay nagpadala ng mga asasin upang tapusin sila, ngunit sinabi ni Lexia na kung napigilan ng kanyang ama ang Dark Guild, hindi sana nasangkot ang kanyang kapatid sa kanila. Dahil dito, natahimik ang lalaki, at sa huli ay pinatawad ang prinsipe, ngunit kinuha ang lahat ng kanyang lupain. Pagkatapos ng kanyang paglilitis, nagpasalamat ang prinsipe kay Yoy sa pagliligtas ng kanyang buhay at kinausap ang kanyang ama tungkol sa pagbibigay ng gantimpala kay Yoy. Pumayag ang hari at ipinahayag na tatanggapin ni Yoy ang lahat ng mga lupa at bahay na nasamsam mula sa prinsipe pati na rin ang titulong Lord Knight. Nabigla si Yoy sa kanyang deklarasyon ngunit nagpasya siyang huwag tanggihan ang gantimpala. Kalaunan, nagtungo siya sa silid bisita at agad na nawalan ng malay dahil sa pagod. Gayunpaman, nanaginip siya tungkol sa pakikipaglaban sa misteryosong babae, at nang uminit na ang sitwasyon ay bigla siyang nagising. Kinabukasan, pumasok si Yoy sa paaralan gaya ng dati, ngunit pagkatapos ng klase ay tumakbo siya pauwi at bumalik sa kabilang mundo upang ipagpatuloy ang pagsasanay, bilang paghahanda sa susunod na pagkakataon na makatagpo niya ang misteryosong babae. Nakakagulat na inatake siya nito habang nagsasanay. Kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Sinabi sa kanya ng babae na ito ay dahil banta siya sa kanyang mga plano sa paghihiganti at pagkatapos ay inatake siyang muli. Sa oras na iyon, pinindot ni Kaori ang doorbell ni Yoy ngunit walang natanggap na tugon. Sa halip na umalis, nagpasya siyang pumasok sa loob at hanapin ito sa kabilang mundo. Habang hinahanap niya ito sa paligid, naagaw ng atensyon niya ang mga tunog ng mga laban ni Yoy sa babae. Naging napakatindi na ng laban kaya't nasira na nito ang ilang bahagi ng kagubatan at nagpatuloy pa rin. Nagtulungan sina Yoy at Knight sa babae at nagawa nilang matamba ito gamit ang mga teknik na itinuro sa kanila ng puting kuneho. Ngunit hindi pa rin ito sapat para pigilan siya. Humugot siya ng isang malaking palaso, pinuno ito ng kanyang enerhiya, at pinatamaan ito kay Yoy. Mabuti na lang at naiwasan ito ni Yoy, ngunit sinundan niya ito ng kanyang mas maliliit na palaso, kaya tumakbo sila ni Knight para magtago. Nang makita ito, tinawag ni Kaori si Yoy, dahilan para mawala ang kanyang focus, kaya natagalan siya bago nakareact nang magpatama ang babae ng isa pang malaking palaso sa kanya. Dahil sa pagsabog ng mga palaso, natambo siya sa lupa at ginamit niya ang pagkakataon para palihim na salakayin siya mula sa likuran. Inihanda ni Yoy ang sarili para sa susunod niyang pag-atake, ngunit dumating ang puting kuneho sa tamang oras at iniligtas siya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Yoy sa kanyang pagkahuli, at ipinaliwanag na iniimbestigahan niya kung sino ang babae. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanya, tinawag niya itong Yoti, at mahinahon niyang tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Hindi pinansin ng puting kuneho ang kanyang tanong at sinabing alam niyang siya ang apprentice ng Divine Archer na napaslang kamakailan. Inamin ni Yoti na siya nga at sinabing ipaghihiganti niya ang kanyang master sa pamamagitan ng pagsira sa mismong mga taong nagtaksil sa kanya. Sinabi sa kanya ng puting kuneho na hindi papayag ang kanyang master na gamitin niya ang mga pamamaraang itinuro niya sa kanya sa parehong paraan na gagawin ng isang masama. Ngunit sinabi sa kanya ni Yoti na wala siyang pakialam at ipinaliwanag niya na kahit na minana niya ang mga pamamaraan ng kanyang master, hindi niya kailanman minana ang titulong banal, kaya wala siyang obligasyon na protektahan ang sinuman. Nang umatake siyang muli, nagsagawa sina Yoy at ang kuneho ng ilang akrobatikong galaw upang maiwasan ang pagtama. Habang nagpapatuloy ang laban, kinagat ni Knight ang isa sa mga binti ni Yoti at sinipa siya ng puting kuneho sa isang kalapit na bato. Sa kabila nito, patuloy na gumalaw si Yoti at nag-transform bilang isang vial sa harap ng kanilang mga mata. Agad siyang sinalubong ng puting kuneho sa isang laban, at habang sila ay nag-aaway, napansin ni Yoy na pareho sila ng antas. Sa kasamaang palad, natamba ang puting kuneho, at nang makita ito ni Akatsuki, ginamit niya ang kanyang Holy Ground skill. Nakakagulat, inalisan nito si Yoti ng kanyang kapangyarihan, kaya mabilis siyang natamba ni Yoy. Sinabi ng puting kuneho kay Yoy na hahayaan niya itong magdesisyon sa kapalaran ni Yoti at umalis bago pa man makapagprotesta si Yoy. Di nagtagal pagkatapos noon, nahanap na ni Kaori si Yoy,
ngunit napansin niya ang isang malaking baboy ramo sa likuran niya at mabilis na inihagis ang kanyang sibat dito. Labis na nagulat si Kaori sa nangyari kaya't hindi siya gumalaw ng ilang sandali. Dahil dito, naisip ni Yoya na natatakot siya sa kanya. Kaya sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Kaori. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya natatakot sa kanya dahil kahit gaano pa siya kataas ang level, siya pa rin ang taong nagtatanggol sa kanya kahit walang ibang gumagawa. Sa mga sumunod na araw, ipinakilala ni Yoyo si Kaori kina Luna at Lexia, at ang tatlo ay naging mabilis na magkaibigan. Tungkol naman kay Yoti, tinulungan niya itong mag-enroll sa akademya at patuloy na tinatamasa ang kanyang bagong buhay kasama ang kanyang mga kaibigan.